Sa kabilang banda, si Monica. The Ravenwood Mansion stood proud and tall under the jeweled sky. Napakalaki nito na parang palasyo ng hari. Kahanga-hanga na ang labas ng mansyon, pero hindi ko inaasahan na hihigit pa sa inaasahan ko ang loob. Natulala ang aking mga mata nang dumampi ito sa silid na pinalamutian ng elegante kung saan ginaganap ang party. Habang naglalakad ako sa red-carpeted aisle, para akong queen. The fact that Gabriel was beside me made the feeling realistic. In the midst of my thoughts, biglang huminto si Gabriel and so I did. Agad kong naramdaman ang paninigas ng katawan niya sa pagkakahawak ko. Masasabi kong may mali. Nang sundan ko ang kanyang tingin sa dulong bahagi ng silid, ang babaeng nakasuot ng napakagandang lavender gown ang nakakuha ng atensyon ko. Bumilis ang pulso ko habang papalapit siya sa kinatatayuan namin. Natigil ang pagmamadali sa loob ng kwarto habang nakatitig ako sa kanya, pero parang hindi niya napansin ang presensya ko. Nanatiling nakadikit ang mga mata niya kay Gabriel, na parang siya lang ang mahalaga sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad sa harap ni Gabriel. Sa puntong ito lahat ng bisita sa loob ng kwarto ay nakatingin sa dalawa. Ex-lover ba ni Gabriel yung babaeng yun? A pang of jealousy slammed hard inside me from the thought. Maaaring ito ay maaari. Bata pa siya at kung hindi nagkakamali ay halos kasing edad niya si Gabriel. Ang babae ay tumayo ng ilang pulgadang mas maikli kaysa sa akin, ngunit siya ay may nakakainggit na hourglass figure. Marahil siya ay isang artista o kung hindi siya ay dapat na isang commercial model. Siya ay napakaganda sa katangi-tanging sapphire na mga mata na may kulot na pilikmata, isang perpektong chiseled nose, at maliliit na mahubog na labi. Mukha siyang Barbie. Ang mabangong buhok sa shade ng warm honey ay maluwalhating dumadaloy sa kanyang mga balikat na parang talon. Sino ba naman ang hindi hahanga sa babaeng kasing ganda nito? Sigurado akong mabibighani rin si Gabriel sa kagandahan niya. Nang ibinalik ko ang aking mga mata kay Gabriel ay nagulat ako nang hindi ito paghanga, kundi galit ang nakita kong nagliliyab mula sa kanyang napakagandang asol na mga mata. Bumaba ang tingin ko, nataman ako ng matinding gulat matapos kong masilayan ang kamao niya na nakabaluktot na parang masikip na bola. Good evening, Lady Ravenwood. Nagsalita si Gabriel sa nakakatakot na pagkamagalang na nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Good evening, Mr. Anderson. Nagsalita ang babaeng naka-lavender gown, hinila ang laylayan ng kanyang palda, at yumuko ang kanyang mga tuhod sa isang eleganteng curtsy. Quite a busy night, some guests are waiting, please excuse us. Hindi niya hinayaang magsalita si Miss Ravenwood. Hinawakan niya ang mga palad ko, at hinila ako sa pinakamalapit na pinto bago ko pa maibuka ang bibig ko. Napagtanto kong dinadala niya ako sa hardin kung saan nakaupo ang ilang couple sa malaking fountain para sa ilang privacy. Hinila ako ni Gabriel sa isang sulok na dimly light kung saan kaming dalawa lang. Dapat pinapagalitan ko siya dahil sa pagiging masungit na ugali niya, pero ngayon kami na lang. Tuluyan na akong nawala ng lakas ng loob nang dumapo sa akin ang malungkot at pagod niyang mga mata. Natunaw ang puso ko at may biglaang hindi maipaliwanag na pagnanasa na nagpaiyak sa akin. Marahil kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, para sa ilang kadahilanan ay ibinabahagi ko rin ito. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at hinimok siyang lumapit hanggang sa ang init niya ay madiin sa aking sarili. Hindi siya tumutol, sa halip, dumausdas ang mga braso niya sa makitid kong baywang at ibinaon niya ang ilong niya sa leeg ko. Everything will be alright, love, mahinahon kong sabi. Hinahaplos ng mga palad ko ang buhok niya, at nagtataka kung bakit napakalambot nito sa mga daliri ko. Hindi ko pa nakitang ganoon kagalit si Gabriel noon, at nang makitang malapit na siyang magbuhos ng galit ay halos atakihin ako sa puso. Laking pasasalamat ko na hindi siya nawalan ng pagpipigil sa sarili. Pinipigilan niya ang kanyang galit hanggang sa makalusot kami sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. I'm still curious kung sino si Miss Ravenwood sa buhay ni Gabriel. The best possible answer that I could think of is, she is his ex-lover who must have jilted him in the past. Halos imposible para sa kanya na maging kanyang ina. Masyado pa siyang bata para doon. Dahan-dahang lumuwag ang matigas na balikat ni Gabriel hanggang sa naramdaman kong lumuwag siya. Nakahinga ko ng maluwag sa ginawa niya. Parang naalis sa dibdib ko ang isang napakalaking pasanin. Okay ka lang ba, Gabriel? Inalis niya ang ulo niya na nakabaon sa leeg ko, at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Ayos lang ako, Monica. Salamat sa iyo. Sagot niya saka inilapat ang labi niya sa labi ko. Malambot at matamis ang labi niya. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang tinunaw na pulot-pukyutan laban sa liwanag ng buwan na nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang hinahalikan niya ako. Alam kong kailangan mo ng paliwanag, panimula niya nang matapos ang halik. Gusto kong sabihin sa iyo lahat. Gusto mong malaman. Idiniin ko ang mga daliri ko sa labi niya habang hinihimas ang ulo ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat ngayon, Gabriel. Kalimutan na natin ang nangyari. Sa halip, gawin nating memorable ang gabing ito.
Napabuntong hininga siya, nakahinga. Yes, we will make this moment memorable. I promise. Kinuha niya ang mga palad ko at itinaas sa labi niya. Dinala ako ni Gabriel sa maliwanag na bahagi ng garden kung saan nakatayo ang isang bilog na mesa, hinila ako ng upuan at pinaupo muna ako bago siya umupo sa upuan sa tapat ko. Dahil hindi tayo makakapag-date ng mag-isa, bakit hindi tayo magpalipas ng oras na malayo sa karamihan at gumawa ng sarili nating date? Sabi niya na nagpa-flash sa akin ng isang sexy, matamis na ngiti na nagpatibok ng puso ko na parang baliw. May dumaang waiter sa garden. Nagdahilan sandali si Gabriel at nagmamadaling pumunta sa waiter para bigyan siya ng instructions. Ilang sandali pa ay bumalik na siya sa table namin na may hawak na tangkay ng puting rosa sa kanyang kamay. For you. Kinuha ko ang tangkay ng rosas na inalok niya. Salamat. Bulong ko at inilapit ang bulaklak sa ilong ko. Ang natural na bango ng rosas ay nakakakalma sa akin. Monica. Inilipat ko ang tingin ko sa kanya at nakita kong seryoso siyang nakatingin sa akin. Yes, Gabriel, I have a gift for you. I know that it's not that much but for me it has a great value. I just want to hand it back to you because it was yours. Kumuha siya ng velvet box sa loob ng kanyang bulsa. Nang hatakin niya ito, nakita ang isang diamond solitaire at isang wedding band. Napansin ko na ang singsing na palagi niyang isinusuot sa kaliwang daliri ay kapareho ng wedding band sa loob ng box. Dahan-dahan niyang hinila ang mga kamay ko palapit sa kanya, at dahan-dahang isinuot sa daliri ko ang engagement ring. Tamang-tama ito na parabang naghihintay ito sa akin. Ang diamante ay kumikinang ng maganda laban sa kurap ng liwanag mula sa ilaw sa malapit. Kinuha ni Gabriel ang wedding band sa box at dahan-dahang nilagay sa mga daliri ko din sa ibabaw lang ng engagement ring. I, Gabriel Carter Anderson, promise to love you with all my whole heart with a love that cannot be expressed in words, only kisses, glances, and years of adventure by your side. I promise to protect you, cherish you, and treat you like a queen for the rest of my life. I swore to be your honest, faithful, and loving husband for the rest of my days. I pledge to honor you, love you, and cherish you as my wife today and every day. Naluluha ang mga mata ko nang makita ko siyang magsalita. Ang partikular na alaala ay kumikislap sa loob ng aking mga iniisip. Did he just recite his wedding when we got married years ago? Yan ang ipinangako ko sa iyo noong araw ng kasal natin nang isinuot ko sa daliri mo ang singsing natin. Mula ngayon ang singsing ay sa iyo tulad ng dati. Mangyaring isuot ito sa lahat ng oras tulad ng pagsusuot ko ng ating wedding ring sa aking mga daliri. Ang engagement ring at ang wedding band ay mukhang perpektong magkasama. Nagulat ako nang hindi itinapon ni Gabriel. Tiyak na pinahahalagahan niya ito kaya kahit na pagkatapos naming mag-divorced ay nagawa niyang panatilihin ang singsing kahit papaano. Thank you for this, Gabriel. Hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng regalong ito sa akin. It's my pleasure to give it to you. I'd been wanting to give it back for months now. I'm just waiting for the perfect opportunity. Dumating ang waiter, magaling na bitbit ang isang malaking tray sa kaliwang kamay. Marahan niyang ibinaba ang pagkain sa ibabaw ng round table. Pinili ang mga pagkaing inihain. Gabriel made sure that only my favorite food would be served. Let's eat, sabi niya pagkaalis ng waiter. Tumango ako at binigyan siya ng ngiti. Mukhang katakam-takam ang pagkain. Nakakahiya kung hindi sila kainin. Tahimik kong kinain ang pagkain ko, paminsan-minsan ay nagnanakaw ako ng tingin sa direksyon ni Gabriel. Kung nababasa niya lang sana ang iniisip ko, sa kanya malalaman kung gaano niya ako pinasaya. Ang mga salita ay hindi sapat upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa kanya. Magdamag kaming magkakasama sa iisang kwarto, mag-isa. Iyon ang magiging perpektong pagkakataon para pasalamatan siya, para sa hindi inaasahang date na naihanda niya sa ganoong short notice. And once we were alone, of course I shall perform my secret plans. Sana lang hindi siya tumanggi sa hiling ko. Ngunit sa ngayon ay ipunan ko ang lahat ng lakas ng loob na kailangan ko para ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ang pag-akit kay Gabriel Carter Anderson ay hindi isang madaling gawain. Dumating na ang pinakahihintay na gabi. Nababalot ako ngayon sa pagitan ng excitement at takot. I just pray na sana hindi niya agad tanggihan ang offer ko. Magiging awkward yan. Hindi ko malalaman ang sagot kung hindi ko siya tatanungin. Si Ace ay mukhang na-absorb sa sarili niyang mga iniisip habang kumakain. Alam kong kailangan kong makipag-usap, pero wala akong ideya kung ano ang sasabihin ko kaya pinili kong itikom ang aking bibig. Namayani ang katahimikan sa pagitan. Pero kahit papaano hindi naman ako nakaramdam ng awkward, naaaliw lang. Sa kabila ng hindi pagsali sa isang pag-uusap, pareho kaming nakaramdam ng calm and composed habang ninanamnam ang sandaling iniisip na ito na ang huling pagkakataon na makakapag-spend kami ng isang intimate date tulad ng isang ito. Nang matapos kami sa main course, dumating ang waiter para linisin ang mesa.
Inilipat ng waiter ang mga dessert mula sa taas ng food trolley papunta sa round table. Nang matapos siya sa pag-aayos ay yumuko siya at hinila ang trolley kasama niya sa pintuan. Ang mga seleksyon ng mga panghimagas na nakahain sa mesa ay naghangad sa akin ng sweets. There are a variety of sweets to choose from: tiramisu, chocolate fondant, blueberry cheesecake, caramel glazed cream puff, at chocolate mousse. Lahat ng paborito kong dessert ay nasa harapan ko. Kaya kong kumain ng marami nang hindi nag-aalala tungkol sa aking kalusugan. Ngayon ay officially my cheat day, na nangangahulugang maaari akong kumain ng kahit ano hanggat kaya ko sa isang araw. Ito ay aking treat para sa aking sarili para sa masigasig na pagsunod sa isang healthy diet. Nangyayari lang ito minsan sa isang buwan, at dapat kong e-enjoy ang sandali habang tumatagal ito. I hope you like the desserts I requested. Like it, that would be an understatement. Love would be right word to describe how elated I am. No, I don't like it. I loved it. Alam mo talaga ang taste ko. Bulalas ko at binigyan siya ng matamis na ngiti na ginantihan niya ng malapad na ngisi na nagmukhang mas bata sa kanya ng 5 taon. Tinulungan ko ang aking sarili sa isang slice ng blueberry cheesecake at tiramisu dahil mas nakakaakit ito. I sliced the cake and took a bite. It tastes delicious. Marami na akong natikman na cakes before, pero iba ang lasa nito. Nagtataka ako kung bakit napakasarap ng lasa na ito. Si Gabriel naman ay pinili ang chocolate mousse at ang caramel glazed cream puff. Gumawa talaga sila ng masarap na dessert dito. Komento niya sabay subo sa isang malaking kagat ng caramel glazed cream puff. I agree Gabriel, but you should try this blueberry cheesecake. Alok ko, kumuha ng isa pang malaking kagat at dinilaan ang icing mula sa ibaba ng aking mga labi. Gusto kong subukan. Ibinuka niya ang bibig niya at hinintay na pakainin ko siya. Kumikinang ang saya sa kanyang kaakit-akit na asol na mga mata. I wonder kung sinusubukan niya akong asarin. Kung siya ay gumagana. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, baka kasing pula na ng kamatis ngayon. Ang sweet, bulong niya, ni minsan hindi nagsasalita. Inalis ang tingin niya sa akin habang pinapakain ko siya ng cake gamit ang kutsara ko. Geez, ang pagpapakain sa kanya ng cake gamit ang aking kutsara ay tila ang pinakakilalang bagay na ginawa namin without touching each other. Nahihiya ako sa tindi ng tingin niya sa akin, umiwas ako ng tingin. Napakagat ako ng tiramisu at nabulunan. Dali-dali kong kinuha ang baso ng tubig at ibinuhos sa lalamunan ko ngunit hindi iyon sapat. Lumingalinga si Gabriel sa paligid, naghahanap ng waiter pero sa kasamaang palad ay walang tao sa garden ngayon, kaya tumayo siya sa upuan para sunduin. Maghahanap ako ng waiter, babalik ako agad. Sige, sagot ko at pinanood siyang maglakad palayo. Nang ako ay nag-iisa, ang nakakabinging katahimikan ang sumama sa akin. Sumandal ako sa upuan ko at tinitigan ang bakanteng upuan sa tapat ko. Napagtanto ko kung wala si Gabriel, magiging malungkot ang buhay. Masyado na akong nasanay sa presensya niya kaya iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin kung kailangan niyang umalis balang araw. Nakasanayan ko ng gumising tuwing umaga na nakikita ko siyang nakatayo sa balcony na hindi nakabutones ang tuktok ng shirt niya at gulo-gulo ang buhok niya. Matagal ko na siyang nakasama para malaman niyang pinaka-sexy siya sa umaga. Siguradong magiging boring ang buhay kung wala siya, kung ano man ang nangyari sa amin bago ko siya pinatawad ngayon. Pagkatapos ng lahat, ibinigay niya sa akin ang greatest gift of all, si Faith Viena. Anong nagpatagal kay Gabriel? Napatingin ako sa pinto kung saan nawala si Gabriel. Walang bakas sa kanya, mabilis na lumipas ang 10 minuto, pero hindi pa rin siya bumabalik. Napakalaki ng bulwagan kung saan ginaganap ang party. Marahil, naligaw siya ng landas. Para maagaw ang atensyon ko, lumipat ang mga mata ko sa diamond solitaire sa ring finger ko. Ang bato ay kumikinang ng maganda laban sa maliwanag na nagmumula sa malapit na ilaw. The stone was authentic that it must have cost a fortune. Sa pagtaas ng pagkainip ay nagmamadali akong umalis sa aking upuan, at nagpas siyang hanapin si Gabriel sa karamihan. Baka kailangan niya ng tulong ko ngayon. Dali-dali kong itinaas ang palda ko, at sumugod sa ball kung saan ginaganap ang party. Parang dumarami ang mga bisita kumpara kanina. Hindi ko mahanap si Gabriel sa gitna ng mga tao. Naagaw ng atensyon ko ang napakaraming tao sa gitna ng silid. Nagtataka, lumalapit ako para mag-imbestiga. Bumilis ang pulso ko nang lumipad sa aking tenga ang dahilan ng pagkakagulo. Pinilit kong maghanap ng perpektong lugar hanggang sa makita ko si Gabriel na nakatayo sa gitna. Pero hindi siya ang huminga sa akin kundi ang babaeng nakatayo sa tapat niya. Nakaharap siya sa direksyon ko at kita ko ang mukha niya. Ang mukha ng babaeng sumasagi sa akin sa panaginip ko.
Ang babaeng may magandang tisya na buhok, kaakit-akit na mga mata ng jade, at kapansin-pansing katangian ay ang parehong babae na natatandaan kong sanhi ng aking pagkamatay, si Angela Smith, ang wife ni Vince Anderson. Ang paningin sa kanya ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Ramdam ko ang panginginig ng aking loob sa galit. Ito ang babaeng sinubukan akong patayin ng maraming beses. Hinihintay kong dumating ang sandaling ito. Nakasuot siya ng virginal white ball gown na may plunging neckline. Anong kahihiyan na ang isang babaeng may maitim na kaluluwa na tulad niya ay magsusuot ng napakalinis na kulay na angkop para sa isang anghel. Nakakahiya. Gusto kong anihin ang telang iyon at hubarin siya hanggang sa tumambad sa lahat ng nasa silid ang maitim niyang kaluluwa. Hindi ko kinasusuklaman ng sinuman tulad ng pagkamuhi ko sa kanya ngayon. Ang katotohanang nasa tabi niya si Vince Anderson ay nakadagdag lang sa aking galit. Kung nakakapatay ang mga mata ay bumagsak na sila sa sahig dahil sa matalim na titig na binigay ko sa dalawa. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng kwarto, saglit na paralisado. Kinagat niya ang kanyang panga. Maging ang kanyang kamao ay nabaluktot sa isang masikip na bola. Namumula siya sa galit. Ladies and gentlemen, Lady Ravenwood requested Mr. Gabriel Carter Anderson to entertain her guests and now, he would play the violin. Ang announcement ay nag-freeze sa aking mga track. No, sigaw ko sa loob-loob ko. Inabot ni Angela ang violin kay Gabriel. Kinailangan ko ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili upang hindi basagin ang instrumento sa kanyang ulo. Sinubukan ni Angela na pilitin si Gabriel na tumugtog ng piano sa kabila ng kanyang trauma. Ako ay nagkaroon ng sapat. I straightened my back as if on cue the crowd started to part to give way. Angela, as if naramdaman niya ang presensya ko, lumipat ang tingin niya sa akin. Namumungay ang mga mata niyang napagod mula sa mga eye socket niya, nalaglag ang panga niya sa sahig habang nakatitig sa akin. Lumipad sa dibdib niya ang mga daliri niyang may guwantes na parang inaatake sa puso. Priceless ang hitsura ng takot sa kanyang mukha. Sayang nga lang at wala akong dalang kamera para kunan ang maganda niyang mukha na nabaluktot sa sobrang takot. Maging si Vince na itinuturing ang kanyang sarili na makapangyarihan ay nawala ang kanyang composure. Ang kanyang mga mata ay napakalaki na ang isang mansanas ay maaaring magkasya sa loob, habang siya ay nakatayo na parang estatwa ng marmol. Buong pagmamalaki kong itinaas ang baba ko matapos ipaalala sa sarili ko na wala akong dahilan para matakot sa kanila. Dati akong walang magawa, pero iba na ngayon. Ako na ngayon si Beatrix Gonzalez. Papatunayan ko sa kanila na maling babae ang sinira nila. Angela. Mahinang bulong ko at pinagmamasdan ng may labis na kasiyahan, habang ang mukha niyang parang manika ay namula sa takot. Ang aking hindi nagpapatawad na mga mata ay tumusok sa kanyang magagandang mga mata na sapat na upang bigyan siya ng mga bangungot. It's been quite a long time. Namiss mo ba ako, dear? Bulong ko sa isang nananakot na kalmadong paraan na maaaring gawing Cerberus, ang asong may tatlong ulo na nagbabantay sa underworld, ay tumatakbo sa takot. Napalunok si Angela ng kanyang dila habang siya ay nakatayong nagyelo na parang estatwa ng marmol. Namutla siya sa ilalim ng kanyang balat at namumuo ang pawis sa kanyang mga templo na parabang nakakita siya ng multo. I was actually surprised na hindi pa siya nahimatay sa gulat. Binigyan ko siya ng isang malalamig na ngiti na maaaring gawing yelo ang impyerno, at inilipat ang tingin ko kay Vince na nakatayong paralisado sa pwesto niya. Ang kanyang mukha ay pantay na gulat sa kanyang asawa maliban kung siya ay lumitaw na parang tinamaan ng isang matalim na kidlat. Vince, my brother-in-law, naaalala mo pa ba ako? Gumapang ang aking mga labi sa isang nakakatakot na ngiti na maaaring magpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat ng nanunood. Ang naramdaman kong takot na nagmumula kay Vince ay pumuno sa akin ng tuwa. Higit pa sa pananakot ang ginawa nila sa akin noon at dapat magpasalamat sila na wala pa akong nagawang kahindik-hindik. Pero soon ay ipapatikim ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng tunay na paghihiganti. Before ako ang pinagmumutuhan, someone who's placed at a great disadvantage. Ngunit ngayon ang mga talahan na yan ay nakabukas. Ang aking dati at mahinang sarili ay namatay noong araw na iyon nang sinubukan akong patayin ni Angela. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang mga kaaway ay mas malakas, matalino, at matapang kaysa kahapon. Isang mahinang haplos mula sa aking mga balikat ang sandaling inalis ang aking tingin kay Angela at Vince. Napatingin ako sa likod ko at nakita ko si Gabriel. Masyado akong naabsorb sa mga kalaban ko na halos nakalimutan ko na siya. Gabriel, nawala ang galit na nakita kong nag-aalab mula sa kanyang mga mata. Nakahinga ko ng maluwag nang bigyan niya ako ng isang magiliw na ngiti na ikinaluluha ko. Mabuti na lang at wala akong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Mahina niyang bulong na parabang nabasa niya ang iniisip ko. Don't force yourself na tumugtog ng violin, Gabriel.
Pagmamakaawa ko, nakakapit ang mga kamay ko sa tuxedo niya. I was dead worried na ang kanyang childhood trauma ay lilitaw muli kung pipilitin niya ang kanyang sarili na mag-play. Pinalo siya ng kanyang ina gamit ang violin ng 360 beses gamit ang violin. Ang kakilakilabot na karanasan ay nagbigay sa kanya ng phobia. Hindi pa siya nakakahawak ng kahit isang instrumentong pangmusika mula noong araw na iyon, at ang possible outcome pagkatapos niyang tumugtog ng violin ay nagsisimula ng matakot sa akin. I can do this, Monica. Trust me, he whispered, landing a soft kiss on my temples habang nakatingin ang lahat. Desidido siyang gawin ito at wala akong magagawa para pigilan siya. I don't doubt that you could do it, Gabriel. But please allow me the honor to stand behind you while you face your battles. Kahit hindi siya sigurado sa ibig kong sabihin ay tumango lang siya. Siguradong pinagkakatiwalaan niya ako. Ayokong pabayaan siya, kaya naman gagawin ko ang lahat para matulungan siya na ma-overcome yung childhood trauma niya. Lumipat ako patungo sa piano na nakatagilid ang aking baba sa isang mapanghamong paraan. Sa puntong ito wala akong nasa isip kundi tulungan si Gabriel. Lahat ay nakatingin sa amin ni Gabriel na nagtataka kung ano ang susunod naming hakbang. Umupo ako sa engrandeng upuan sa harap ng piano na parang trono ng reyna at sinulyapan si Gabriel na naghahanda sa pagtugtog ng violin. I could feel that my presence helped ease some of his stress. I'm very thankful that Gabriel allowed us to face this ordeal together. Kahit papaano, hindi ko na naramdaman na iniwan ako at hindi gusto. May nakita akong ibang layunin na dapat matupad ngayong gabi. Lumipat ang tingin ko sa magandang piano na nasa harapan ko. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumugtog ng piano, ngunit walang pag-aalinlangan sa isip ko alam kung magaling tumugtog ang mga daliri ko sa mga keys. True, I lost my memories but it doesn't mean that I'd lost my talent as well. The notes were not stored in my brain but in my heart where I know na walang makakaalis nito sa akin. It's implanted there so I could keep them forever. Dahan-dahang gumagalaw ang magagaling kong mga daliri sa mga keys na lumilikha ng isang kahangahangang tunog na nagpapikit sa aking mga mata. Parang may sariling isip ang mga daliri ko, nagsimula silang gumalaw laban sa mga keys hanggang sa mapuno ang silid ng nakapapawing pagod na tunog ng piano. I was 10 years old nung una akong tumugtog ng isang instrumentong pangmusika, isang gitara na ibinigay sa akin ni Mommy noong aking birthday. Sa isang napakabatang edad ako ay nabighani kung paano gumagana ang isang instrumento, at kung paano ito gumagawa ng isang kahangahangang tunog na nagpapatahimik ng mga tainga. Noong 12 years old ako, bago namatay ang aking ina sa isang sakit, binigyan niya ako ng piano at tinuruan ako paano tugtugin. Mas naging interesado ako sa pag-aaral kung paano tumugtog ng instrumento kaysa maglaro sa labas ng bahay. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nagpapasalamat ako na naging matalino ako upang magsanay araw-araw at ngayon ay ipinagmamalaki kong ipakita ang aking talento. Kabalintunaan na ang masalimuot na sitwasyong nahanap ko sa aking sarili ay makakatulong sa akin na mabawi ng kaunti ang aking childhood memories. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Gabriel na nakatingin sa akin na may pagmamahal sa kanyang matingkad na asol na mga mata. Pumulupot ang kanyang mga labi sa isang magandang ngiti na hindi ko mapigilan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at ngumiti ako pabalik. Nagsimulang kumilos si Gabriel ng may expertise. Itinaas niya ang bow and struck the chord na nagpapahintulot sa sensuous sound na makisalamuha sa piano na parang isa sila. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya habang gumagalaw ang mga kamay niya sa violin, mukha siyang ethereal habang nakapikit ang mga mata. Ang madamdaming tunog ng piano na sinamahan ng sensual na tunog ng violin ay napuno ng silid. Nakatayo ang lahat na nakatingin sa amin, nalaglag ang kanilang mga panga sa sahig. Ang performance ay nakaagaw ng puso ng lahat sa loob. Ang iba ay nakikinig na nakapikit habang ang iba naman ay nagpupunas na ng panyo sa gilid ng kanilang mga mata. Para akong nasa langit. Ito ay hindi kapani-pani, walang isipin na ito ay talagang nangyayari. Nagdududa pa nga ako na panaginip lang ito, at magigising na lang ako na mag-isa lang sa loob ng kwarto ko. Pero binigyan ako ni Gabriel ng nakakasilaw ng ngiti. Napakalakas nito kaya natunaw lahat ng pagdududa ko. Napatunayan sa akin na hindi lang ito panaginip. This was the reality, our reality. Hindi ko alam na posible para sa mga tao na makaramdam ng sobrang intimate sa pamamagitan ng musika. Yan ang nararanasan namin ngayon. Parang mas naging matatag ang aming samahan sa pagkakataong ito kumpara sa huling pagkakataon. The piece ended so soon. At naiwan akong nagnanais ng higit pa. Ngunit may mga bagay na sinadya upang tapusin at ang gabing ito ay isa sa mga iyon. Nawala ang tunog ng piano at violin hanggang sa hindi na ito marinig. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan, hinila ang aking palda, at gumawa ng isang eleganteng curtsy sa natulala pa ring mga tao. Nakatitig pa rin sa akin si Angela na parang hindi makapaniwala. Nainsulto siya na nag-backfire ang plano niyang sirain si Gabriel. Tiyak na hindi niya inaasahan ang isang multo na muling lilitaw at sasabotahe sa kanyang masasamang plano.
Buhay na buhay ang babaeng inakala niyang multo. Si Vince naman ay hindi pa nakaka-recover. Marahil ay iniisip pa rin niya kung ito ay totoo o isang bangungot lamang. Hindi kinaya ng pride at ego niya na kami na ulit ni Gabriel. Sa lahat ng mga taon na ito ay nagsusumikap siyang sirain ang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, nabigo siya ng gusto sa pagkakataong ito. Binigyan ko silang dalawa ng isang nakakamatay na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing hindi lang ito ang katapusan kundi ang simula pa lamang. Isang ngiti na nag-declare ng digmaan, isang digmaan na alam kung magwawakas ako bilang isang mananalo. Naramdaman ko ang presensya ni Gabriel sa likod ko. Alam kong nandoon siya nang hindi lumilingon, alam ko lang. Nakapikit man ako at napapaligiran ng 1,000 tao ay malalaman ko pa rin kung nasa malapit siya. Nang lumingon ako sa direksyon niya, sumalubong sa akin ang kumikinang niyang mga mata. Sa sobrang saya niya, lumabas iyon sa katawan niya. Siya ay nagniningning sa pagmamalaki habang nakatingin sa akin. Sa mahabang mabilis na hakbang, narating niya ang gilid ko at hinila ako papasok sa kanyang mga braso sa harap mismo ni Vince at Angela. "You made me so proud tonight, Monica. You did a great job." Bulong niya at hinawakan ang mukha ko gamit ang mga palad niya. "And you too, Gabriel. You did a amazing job. I am so proud of you. Prove it to me then." Hinimok niya, pinadausdos ang kanyang mga braso sa makitid kong baywang. That moment, nakalimutan kong 500 tao pala ang nanonood sa aming dalawa. That moment, si Gabriel lang ang mahalaga sa akin. Lumapit ako hanggang sa dumikit ang kanyang matigas at matipunong dibdib sa aking dibdib. Lumipad ang mga daliri ko sa leeg niya para ilapit ang mukha niya sa mukha ko. "I will show you then, my king. It would be my pleasure." I replied and kissed him deep, oblivious of the fact na pinagtitinginan kami. Narinig ko ang biglang paghinga ni Angela, pero hindi ako nagpahalata. Ang mahalaga ay dumikit ang labi ni Gabriel sa labi ko. Malumanay ang halik noong una, ngunit unti-unting lumalalim. Before I knew it, we were engaged in a erotic French kiss in the middle of the crowd. Hindi ko nakitang umalis sina Angela at Vince pero nang matapos ang kiss ay wala na ang dalawa. Marahil ay hindi na nila kinaya ang eksena. Pinatunayan lang na bitter pa rin sila. Kung ang mga tao ay hindi sumabog sa isang buong palakpakan, hindi namin hahayaan ang isa't isa. Nang maghiwalay ang mga labi namin, pareho kaming naghahabol ng hininga. Nagpapalakpakan pa ang mga bisita habang ang mga salita ni Gabriel ay nalunod sa ingay. He was trying to tell me something pero hindi ko marinig ng tama. Hinawakan ni Gabriel ang mga pulso ko at nilapit sa tenga ko. "Let's run together." Hinila niya ang mga pulso ko at tumakbo kami palayo sa kaguluhan. Sumunod ako sa likod niya habang tumatakbo siya papunta sa hagdan bago pa man may makasunod sa likod namin. Napakasarap sa pakiramdam na gugulin ang masayang gabing ito kasama siya. Bago ako pumunta dito, akala ko matatalo na ako sa boredom bago matapos ang party, pero parang nagkamali ako. Sa ngayon, ito na ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. Kumakabog pa rin ang puso ko nang makarating kami sa ikalawang palapag. Nagpatuloy kami sa pagtakbo sa tila walang katapusang mga pasilyo, ang tunog ng aming nagmamadaling mga yabag ay umalangaw-ngaw sa aming likuran. Sobrang swerte namin na kami lang ang nasa loob ng second floor. Ang lahat ng mga bisita ay nasa ibaba pa rin sa silid kung saan isinasagawa ang party. Nang akala ko ay tuluyan na kaming tatakbo, sa wakas ay nahanap na ni Gabriel ang aming silid. Kinapa niya ang susi ng kwarto sa loob ng kanyang bulsa at dali-daling ipinasok ang susi. May mahinang pag-click. Piniit ni Gabriel ang knob at itinulak yun. Pinayagan niya muna akong makapasok bago siya sumunod sa loob at isinara ang pinto sa likod niya. Umupo ako sa paanan ng kama, kumakabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay tatakbo ako ng mahabang milya kapag malayo lang ang takbo namin. Sa kabila ng pagod, hindi ko maalis sa isip ko ang katotohanang nasiyahan ako sa kilig sa aming maikling pakikipagsapalaran. Lumipat si Gabriel sa kama at umupo sa tabi ko. Pilit din niyang hinahabol ang kanyang paghinga. Sa wakas, nang tuluyan na kaming makabawi, nagtama ang aming mga mata at pareho kaming napahagalpak sa malutong na tawa. Hinubad ko ang scarlet ball gown, pinagmasdan ko itong bumagsak sa tile floor na may kaluskus bago dahan-dahang umakyat sa tub, at binasa ang katawan ko ng mabangong milk bath. Ang aking mahaba at inky black na buhok ay umaagos sa sahig na parang talon habang ako ay nakahiga doon na nakapikit, ninanamnamang masarap na init na bumabalot sa aking buong katawan. Sa ikalabing pagkakataon, isinasaisip ko ang aking mga plano. Nang mas satisfied ako, ngumiti ako sa sarili ko at nagsimulang magpahinga. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Gabriel pagkatapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa favor ko. Papayag ba siya o tatanggihan niya ang offer ko? O baka iisipin niyang nauntog ko ang ulo ko or else sasabihin niyang nasisiraan ako ng bait. Maiintindihan ko talaga kung hindi siya papayag. Pagkatapos ng lahat, ito ang inaasahan kong gawin niya.
Pero sa kabila ng lahat, gusto ko pa ring subukan kung may makukuha akong ibang sagot mula sa kanya. Baka sumuko siya sa alindog ko at pumayag na ibigay sa akin ang hinihingi kong pabor. Naagaw ng atensyon ko ang mga talulot ng pulang rosas at sinandok ko ito gamit ang kaliwang palad ko, ang malambot at masela nito, saglit na nagpapaalala sa dati kong marupok na sarili na walang awang dinurog ni Vince at Angela. Kung hindi dahil kay Gabriel, hinding-hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkita sa dati kong kaaway. Nang makalabas ako mula sa bathtub ay dumikit sa aking balat ang matamis na bango ng mga petals ng rosas. Ginamit ko ang tuwalya na nakasabit sa rack para matuyo ang katawan ko. Nang matapos ako, sinuot ko ang lace nighties at pinagmasdan ang refleksyon ko sa salamin. Kumalat ang init sa pisngi ko nang mapagtanto ko ang itsura ko. Jeez, alam kong sexy ang kakarampot na damit pero hindi ko akalain na magiging ganito kabulgar. Ang see-through na tela ay walang itinatago sa imahinasyon. Halos makita ang pinkish buds ng dibdib ko sa ilalim nito. Calm down Monica, sabi ko sa sarili ko nang maabutan ako ng gulat. Huminga ako ng malalim na nakakakalma. It's too late to back out now, sabi ko sa sarili ko at inalis ang mga pagdududa sa isipan ko. Hinawakan ko ang red silk na bathrobe na nakasabit sa rack at isinuot sa aking mga braso saka itinali ang sash sa harap bilang isang ribbon. Nang matapos ako ay kinuha ko ang hairbrush na nakita ko sa harap ng salamin, at sinuklay ang aking sobrang haba ng buhok hanggang sa mawala ang gusot na dulo. Matapos kong huminga ng malalim ay tuluyan ko nang binuksan ang pinto. Nakahandusay si Gabriel sa kama, nakapikit ang mga mata. Wala siyang suot sa ilalim ng pulang bathrobe niya. Mukha siyang kalmado, halos malaanghel habang natutulog. Napalunok ako ng mariin habang pinagmamasdan siya. Lumipat ang tingin ko sa glass table at nakakita ng isang bote ng vintage wine. Sa tabi ng alak, nakatayo ang isang pares ng baso ng alak. Gabriel. Walang tugon. I wonder kung nakatulog ba siya habang nasa loob ako ng banyo. Mabagal at maingat akong naglakad patungo sa kama para hindi siya magising. Pagod na siguro si Gabriel. Ayokong istorbohin siya. Dahan-dahan akong umakyat sa ibabaw ng kama at tinitigan ang kanyang makapigil hiningang gwapong mukha. Gusto kong ilibot ng mga daliri ko ang kinas ng pisngi niya pero natatakot akong magising siya. Ang gwapo ni Gabriel habang natutulog. Nagtataka ako kung paano niya nagagawa yun. Ako naman, ang sama ng tingin ko kapag natutulog ako. Lumapit ako hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ko sa mukha niya. Napakasarap sa pakiramdam na pagmasdan siya ng ganito kalapit. Nakatingin ako sa kanya ng tuluyan at hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ang kanyang ilong, labi, mata, at pilik mata ay mukhang perpekto. Well, lahat ng tungkol sa kanya ay mukhang perpekto para sa akin. I'm in the midst of watching him when Faith Vienna slipped inside my thoughts. I wonder kung okay lang ang baby ko. Jeez, I miss her already. Napabuntong hininga ko, kinuha ko ang phone ko sa ibabaw ng bedside table at dinial ang number ni Elisa. Sa ikatlong ring, sinagot niya ang telepono. Sorry to disturb you, Liz. Tumawag lang ako para tingnan si Faith Vienna. Hininaan ko ang boses ko para hindi magising si Gabriel na nakahiga sa tabi ko. You don't have to worry about her. Faith is fast asleep now. Sorry I need to hang up now, Bea. Please enjoy the night with Gabriel. Makahulugang sinabi ni Liz ang huling pangungusap. I was glad na wala siya dito nang makita ang malalim na pamumulan na nabahiran ng pisngi ko. Maraming salamat, Liz. Ibinaba ko na ang tawag at ibinalik ang telepono sa ibabaw ng night table. Sorry nakatulog ako. Inaantok niyang ungol, kalahating nakapikit ang mga mata. Walang ideya si Gabriel kung paano siya naging sexy ngayon. Isang sigaw ang halos lumabas sa labi ko nang pumulupot ang mga braso ni Gabriel sa bewang ko at hinila ako palapit sa mainit niyang katawan. Para makasigurado na hindi ako magpupumiglas, ipinatong niya ang binti niya sa ibabaw ng mga hita ko sa kanya ibinaon ang ilong niya sa dibdib ko kung saan sinipsip niya ang balat at nag-iwan ng pulang marka. The wine, Gabriel, paalala ko sa kanya. Tumango lang siya bilang tugon at niyakap ako ng mas malapit. Damn the wine, mas masarap ka pa sa vintage wine. Ibinaon niya ang kanyang ilong sa baluktot ng aking ulo. Naligo ka ba ng pabango? Ang bango mo, naiinis niyang dagdag. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ano ang magiging reaksyon ko sa papuri na iyon? Gabriel. Yes, love. May itatanong ako sa'yo. Nakahinga ko ng maluwag nang sabihin ko ng malakas ang salita. Anything, love. I would do everything for you. Gusto mo bang maghubad ako? Sinuntok ko siya ng malakas sa balikat. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa ng malutong na napuno ng buong kwarto. Jeez, hindi niya ako siniseryoso. Kung ganoon siya iniisip ko kung siseryosohin pa niya ang hiling ko. It's the reverse, Gabriel. Ako ang maghuhubad. Sa wakas, nakuha nito ang kanyang atensyon. Nanlaki ang mga mata niya at tinignan ako ng may pagtataka. Nagbibiro ka diba? Dahan-dahan niyang sabi, puro disbelief ang nakasulat sa buong mukha niya.
I've never been this serious before, Gabriel. I want you to paint me. Siyempre nakahubad. I'm not Jack, Monica. I don't want to be him. The last time he painted Rose's nude portrait, he died. Kung hindi lang seryoso ang sitwasyon ay humagalpak na ako ng tawa. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. I wonder kung nagbibiro siya. Seryoso ako, Gabriel. Well, I don't have materials with me. Walang ganang sabi niya. Hanggang ngayon naniniwala siyang sinusubukan ko siyang asarin. Tinulak ko siya palayo. Umuungol siya bilang protesta ngunit pinayagan niya akong umalis. Nang dumampi ang mga paa ko sa sahig ay hinila ko ang isang kahon mula sa ilalim ng kama at pilit nang umiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Dala ko lahat ng materyales na kailangan mo. Iminuwestro ko ang box na may pintura at puting canvas sa loob. Mabilis na binitawan ni Gabriel ang kama. Lahat ng bakas ng katatawanan ay nawala sa kanyang mukha ngayon. Pumwesto siya sa harapan ko, magkahiwalay ang mga paa at nakahalukip-kap ang mga braso sa dibdib. May kakaibang kunot sa kanyang noo. Nanalo ako sa laban na ito. Napagtanto na akin ang tagumpay, binigyan ko siya ng matamis at matagumpay ng ngiti. Bloody hell, bumuntong hininga siya na alam niyang wala siyang choice. Kinuha ko ang wine glass at ibinuhos ang laman sa bibig ko. Ang masarap na init ay kumalat sa aking lalamunan, making me feel relaxed. This is it, there's no turning back. I told myself for the umpteenth time habang ginagawa ko ang lahat para hindi pansinin ang mga paru-paro na kumukulo sa loob ng tiyan ko. Hinila ni Gabriel ang cream-colored na sofa sa ilalim ng chandelier para magbigay ng perpektong liwanag. Nang matapos siya, sa wakas ay inangat niya ang ulo niya sa akin at tinungo ang direksyon ko. Kinuha niya ang aking mukha, tinitigan ang aking mga mata ng magiliw at paos na ibinulong ang mga salitang, "Are you ready?" Napalunok ako ng mariin. Natagpuan ko ang aking sarili na nawala sa kaibuturan ng kanyang kaakit-akit na asol na mga mata. Huminga ako ng malalim bago ako sumagot. I think I am. Kinalas ni Gabriel ang sash ng robe ko. Ang kanyang mga daliri ay lumipat sa aking mga balikat upang hilahin ang aking silk robe pababa sa aking mga balikat. Ang makinis na damit ay dumausdo sa aking mga siko hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Napabuntong hininga si Gabriel nang lumipat ang kanyang humahangang mga mata sa kakarampot na nightgown na suot ko na walang itinatago sa imahinasyon. Good Lord, you're beautiful. Bulong niya bilang pagpapahalaga nang hindi inaalis ang tingin sa katawan ko. Sa mismong see-through na damit ay kitang-kita niya na nakasuot ako ng itim na thong sa ilalim. Kinalas niya ang ribbon sa dibdib ko hanggang sa lumantad ang kalahati ng creamy kong dibdib, at ang pinkish bod lang ang natatakpan ng manipis na tela. Namumula ang pisngi ko habang pinagmamasdan ko siyang nakatingin sa akin ng may mainit na tingin. Tumingin siya sa akin na para bang ako na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, dinaig nito ang puso ko, napabuntong hininga ako sa inaasahan. Ang kanyang kaakit-akit na asol na mga mata ay nagliliyab sa aking mga mata na para bang natatakot siyang mawala ako sa paningin, kung ilalayo niya ang kanyang mga mata sa akin sa loob lamang ng ilang segundo. Gustong-gusto ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin na may mga mata na dilat, at malinaw at parang panaginip. Mas lalo akong gustong lumapit, maglatag ng isang malambot na halik sa kanyang mga mata, sa kanyang ilong, sa kanyang pisngi, at sa kanyang mga labi para ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yeah, I love him. Ang aking panloob na pagpasok ay nagpainit lamang ng apoy sa loob ko. Para silang may sariling isip, ang mga sabik kong daliri ay lumipad sa kanyang namumulang pisngi para maramdaman ang init ng kanyang balat. Nangingibabaw ang kilig sa loob ko. Gumagalaw ang aking mapagsamantalang mga daliri sa matitigas na kalamnan sa kanyang dibdib pababa sa kanyang abs. Naramdaman ko ang pagkuyong ng kanyang matitigas na kalamnan sa ilalim ng aking paghawak. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang sash ng kanyang robe, at tumambad ang chiseled na abs na nakatago sa ilalim. Makasalanang nilalamon ng mga mata ko ang masarap na tanawin. Epekto siguro ng alak ang hindi ako nahihiya habang ang mga mata ko ay bumaba sa kanyang baywang, saka pababa sa matigas na umbok sa kanyang boxer brief. Napakalaki niya. To my surprise, hindi ako nakaramdam ng hiya, only excited. Iniisip kung ano ang mararamdaman kapag nakapulupot ang mga kamay ko sa kanyang kahabaan. Touch me, Monica. Sinabi lang niya ang hudyat na hinihintay ko. Walang pagdadalawang isip kong binura ang distansya sa pagitan namin hanggang sa madiin ng gusto ang dibdib ko sa matigas na tabas ng dibdib niya. Ang bigla niyang paghinga ng maglaro ang mga daliri ko sa balikat niya ay gumuhit ng nasisiyahang ngiti sa labi ko. Ang init-init ng katawan niya. Halos masunog. The thought that he wanted me as much as I wanted him made me intention to seducing him more. Hinila ko pababa ang robe hanggang sa mapunta sa sahig ang damit na seda. Ramdam ko ang init ng kanyang matigas na pagpukaw na dumampi sa aking tiyan.
Lumipat ang mamasa-masa kong labi sa maseselang bahagi ng kanyang leeg. Amoy sabon, pawis at pabango siya. Automatikong pumikit ang mga mata ko habang nilalanghap ang matamis niyang natural na pabango na parang pampalibog na nakaapekto sa sistema ko. Nang dilaan ng aking mga ngipin ang sensitibong baluktot ng kanyang leeg ay marahas na umungol siya, pagkatapos ay sinigurado ng kanyang malalakas na braso ang aking katawan sa isang mahigpit na yakap. Iminulat ko ang aking mga mata at nakuha ang wild na bagal ng pagnanasa sa mystical blue na mga mata. Stop torturing me, my love. Hinanap ng labi niya ang tenga ko, at dahan-dahan niyang kinagat ang maseselang laman, tinutukso ako hanggang sa ako ay napaungol. Kumapit ang mga daliri ko sa leeg niya at mahigpit nang umaalis ang mga paa ko sa sahig. Binuhat niya ako sa tapat ng room ng bridal style hanggang sa tumalbog ang likod ko sa ibabaw ng couch. Nakahandusay siya sa ibabaw ko, ang matipuno niyang mga hita ay pumagitna sa pagitan ng magkahiwalay kong mga binti. Diniin ang kanyang bigat sa ibabaw sa akin ay walang ginawa upang mabawasan ang aking namumuong excitement. Pinawi niya ang uhaw ko sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang labi sa labi ko. Hinalikan niya ako ng malalim, ginalugad ng dila niya ang bibig ko, at nakadikit ang mga daliri ko sa makinis niyang buhok. Unexpectedly, gaya ng pagnanasa ko, natapos din ang halik. Nang umalis ang labi niya sa akin ay bumungad sa akin ang pagkabigo. Nang tumingala ako sa kanya ay sumalubong sa akin ang tumatawan niyang mga mata. The painting. Paalala niya sa akin na kumikinang sa tuwa ang mga mata. Hell, muntik ko nang makalimutan. Damn, madaling nawala sa isip ko. Magsisimula na tayo. Namumula ang pisngi, tinulak ko siya palayo hanggang sa mahulog siya sa couch habang natatawa. Gusto ko siyang suntukin ng malakas sa mukha dahil sa pinagtatawanan ako. Siyempre, tumango siya habang nagpatuloy. Or would you rather make love to me first? Mapaglaro siyang kumindat, pinaandar ang basang dila sa ibabang labi. Jeez, isa itong alok na imposibleng labanan. Sa halip na tumugon ang mga mata ko ay makasalanang gumala sa malaking umbok sa kanyang boxer brief habang nagpasya akong asarin siya sa paraan ng pang-aasar niya sa akin. Alin ang mas pipiliin mo, Gabriel? Shall I enlighten you first? Panunukso pabalik, nag-pose ako sa couch ng mapang-akit, naka-arko ang aking likod upang bigyan siya ng malinaw na pagtingin sa aking mapagbigay na dibdib. Matagumpay kong kinagat ang labi ko nang makita kong gumalaw ang lalamunan niya habang lumulunok siya. You're wicked, my love. Stop torturing me, please. Namamaos ang boses niya habang ang mga tingin niya ay lumipad mula ulo hanggang paa. Making love to you is my priority, my love, but fulfilling your greatest wish is my ultimate goal for now. My lips curled into a smile. Amused by the amount of incredible self-control na ipinakita niya. Siya ay tiyak na aking lalaki. Humiga ako sa gilid ko, ipinatong ang ulo ko sa bahagyang nakataas na unan, ang tinta kong buhok ay tumilapon sa paligid ng unan na parang cascade ng malasutlang talon. I tilted my chin dramatically, then raised both hands on top of my head, and bent my knees slightly forward. Perfect love, paghangang bulong niya, ang mga labi ay nakaunat sa isang sexy ngiti na nagpatuyo ng aking lalamunan. Pinulot ni Gabriel ang puting canvas sa loob ng box at inilagay sa aluminum easel na ikinalat niya lang sa sahig bago siya kinaladkad ng upuan sa harap ng canvas at dumapo sa ibabaw. Magpipaint siya na naka-boxer brief lang. Ang paniwala ay lalo lamang akong nasasabik. Geez, I'm not a green girl pero hindi ako makapag-isip ng maayos nung halos wala na siyang suot. Pinagmasdan ko siya habang siya ay tumayo mula sa upuan at lumipat sa glass table para kunin ang kanyang wine glass at ibinuhos ang laman sa kanyang lalamunan. Matapos ibalik ang baso sa ibabaw ng mesa, kinuha niya ang kanyang cellphone, at nagmamadaling bumalik siya sa upuan niya. Pinagmasdan ng mga mata ko ang kaseksihan niya sa likod hanggang sa bumalik siya sa pwesto niya. You could close your eyes, my sweet siren. This will be finished after you wake up. Nalipat ang ekspresyon ni Gabriel sa focus mode. Nanlaki ang mata niya. Ito ang parehong intensyon na ekspresyon niya noong nagsusumikap siya sa isang gawain. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng mahusay, nabighani sa kanyang mga galaw, ipinagpatuloy ko panuunin siya hanggang sa pumikit ang mata ko sa antok. Ang kantang Wicked Games ni Chris Isaak ay tumugtog sa background. Ang kanta ay isa sa aking mga paborito, noon. Sensual, at gusto kong maghubad at sumayaw sa aking imahinasyon nang marinig ko itong tumugtog. Nilabanan ko ang matinding paghihimok na mahimbing sa isang matamis na antok habang nakikinig ako sa kanta. No, kailangan kong manatiling gising. Inulit ko ang mantra sa loob ng aking isipan habang pinagmamasdan ang katawan ni Gabriel na unti-unting nagiging malabo na imahe. Jeez, hindi ko na kaya ito. Siguradong matutulog na ako sa ganitong estado.
Bumibigat ang mga mata ko bawat minuto hanggang sa hindi ko maimulat ang mga mata ko. Umalis na walang choice, bumuntong hininga ako at nakinig na lang sa kanta na tumutugtog sa phone ni Gabriel hanggang sa tuluyan na akong nadula sa dreamland nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang maramdaman kong binuhat ako mula sa sofa. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak ang likod ko sa isang cottony soft cushion. "Wake up, sleepyhead. Tapos na ang painting mo." Isang boses ang bumulong sa aking tenga na nagpapadala ng mga ripples ng sensasyon sa buong katawan ko. "Gabriel," inaantok kong sambit nang hindi nagmulat ng aking mga mata, at agad na naramdaman ang bigat niyang marahang dumudurog sa aking katawan. Pabigla-bigla, ibinuka ang aking mga paa upang bigyan siya ng perpektong lugar. Dumapo ang init ng kanyang mga labi sa leeg ko, nanloob ang mga halik sa maseselang lugar. Then his lips moved to my collarbone, to my shoulders blades, hanggang sa marating niya ang lambak sa pagitan ng dibdib ko at ibinaon ang ilong niya sa gitna habang nilalanghap niya ang pabango ko. Hinila niya ang mababang neckline pababa hanggang sa bumulusok ang masaganang dibdib ko, at kumuha ng matikas at pink na usbong sa kanyang bibig. "Gabriel," hinila ng mga daliri ko ang buhok niya habang namimilipit ako sa ilalim ng mainit at mapaglaro niyang dila. Sinipsip at tinukso niya ang usbong hanggang sa napaungol ako sa sarap. Inabandona ng mga labi niya ang dibdib ko at hinanap ang tiyan ko. Bumaba pa siya hanggang sa maabot niya ang mga hita ko at pinaghiwalay ito. "Gabriel," nahihiya, pumikit ang aking mga mata at pinagdikit ang aking mga hita. Pero, pinigilan ako ni Gabriel bago pa ako makagalaw. "My love, it's okay, just let me pleasure you." Nakahinga ko ng maluwag at hinayaan ko siyang hawiin ang mga hita ko. Hinila niya ang underwear ko at inihagi sa kama. Tumambad sa kanya ang tatsulok sa pagitan ng mga hita ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko, nang halikan ni Gabriel ang inner thigh ko, paulit-ulit akong tinutukso hanggang sa hindi ko nakinaya. Humigpit ang mga daliri ko sa buhok niya at humarap ang ibabang bahagi ng katawan ko. Mas lalo niyang ibinuka ang mga binti ko, bago pa man ako makapagprotesta, ibinauna niya ang mukha niya sa pagitan ng legs ko at hinalikan ako doon. Namula ang pisngi ko, kulay kamatis na yata ngayon. Hindi ko alam kung tama ba o mali. Humigpit ang pagkakahawak ng mga kamay ko sa buhok niya. Hindi ako sigurado kung gusto ko siyang itulak palayo, pero ayokong bumitaw. Ayokong tumigil siya. Nagising siya ng isang bagay sa kaloob-looban ko, at ngayon ay hindi ko na lang siya maitulak palayo nang hindi naabot ang pangakong kaligayahang naghihintay sa unahan ko. Bumagsak ang ulo ko sa unan. Malambing na halinghing ang lumabas sa aking labi. Hindi ako makapaniwala na nagmumula sa akin ang mga erotikong tunog. Pinutol niya ang natitira sa aking katinoan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa ngayon. Lahat ng natitira sa antok ko ay napawi sa isang iglap ng lumunin ng kanyang bibig ang sensitibong lugar. Nanlambot ang mga tuhod ko sa sarap at isang erotikong ungol ang kumawala sa aking mga labi. Paulit-ulit akong nilalamon ng maiinit niyang labi hanggang sa maramdaman kong may sasabog mula sa loob ko. Napapikit ako ng mariin hanggang sa makakita ako ng starburst sa mga mata ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang panibagong erotikong halinghing na kumawala sa labi ko. Ang sensasyon ay masyadong delightful upang ilagay sa mga salita, maaaring ganito ang nararamdaman ng langit sa kanyang mga bisig. May masamang ngiti sa labi ni Gabriel nang ibinaon niya ang ulo niya sa leeg ko. "Gabriel," inangat niya ang ulo niya para mapatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning gaya ng mga bituin na nagpapalamuti sa kalangitan. Natagpuan ko ang aking sarili na umiibig sa kanya ng paulit-ulit habang nakatingin siya sa akin. "I love you, Monica," bulong niya. Halos mapaiyak ako sa narinig ko mula sa labi niya. Napupuno ng labis na kagalakan ang puso ko nang marinig kong sabihin niyang love niya ako. Isang malambot na halik ang ginawa ko sa noo niya saka sa maganda niyang mga mata. Sa sobrang pagmamahal ko sa lalaking ito ay hindi sapat ang mga salita para sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Walang ibang lalaking naiisip kong nakahiga sa tabi ko kundi si Gabriel. "I love you, Gabriel." For the first time, sa wakas nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sobrang proud ako sa sarili ko. Ang lubos na kawalan ng paniwala ay nagpadilat at nagpabilog sa kanyang mga mata. Wala siyang masabi sa loob ng ilang minuto habang pinoproseso niya ang mga salita. "Love mo ako." Nagtataka pa rin siya pero nagawa niyang itanong ng bahagya siyang naka-recover. Hindi man lang nabawasan ang tingin ng hindi makapaniwala. Ngumiti ako, namangha sa ekspresyon niya. "I do love you, Gabriel. I love you more than you will ever know, and I love you more than I would ever show." Tugon ko at hinalikan siya ng mariin sa bibig. "Tell me, this is not just a dream." Nakatulog ba ako sa kama? Gising na gising ka, my love. Heto, ipakita ko sa iyo kung gaano ito katotoo.
Nakapulupot ang mga kamay ko sa kanyang maskuladong likod habang ang mukha ko ay inilapit para angkinin ang kanyang mga labi. Kinagat ko at sinipsip ang bibig niya hanggang sa narinig ko siyang umungol. Ang kanyang mga labi ay malambot at mainit at nakakahumaling. Hindi ko napigilang ipikit ang mga mata ko habang mapusok na hinahalikan ko siya. Umungol siya, this time mas malakas na kaysa kanina. Saglit niyang inilayo ang labi niya sa akin. Hinubad niya ang nightgown ko at inihagis sa kama, hindi ako tumutol. Kumalat ang init sa pisngi ko nang tumambad ang hubad kong katawan. Tinakpan ng mga daliri ko ang dibdib ko pero hinila niya ang mga kamay ko at sinabing maganda ako at hinalikan ang dulo ng daliri ko. Pinagmasdan ko siya habang unti-unti niyang tinanggal ang boxer brief niya. Nabigla ako sa nakita, hindi ako makaalis. Mukha siyang hubad na demigod. It makes me want to run my tongue to his broad shoulders, muscular chest and perfectly toned stomach hanggang sa magmakaawa siyang itigil ko na ang pagpapahirap sa kanya. Nakahiga ako sa kama, magkahiwalay ang mga paa. Nang humiga siya sa ibabaw ko at dinurog niya ako sa sobrang bigat niya ay niyakap ko na lang siya. Hinawakan niya ang aking mga labi habang ang kanyang mga daliri ay gumagala sa aking kahubaran. Mabagal at banayad ang halik sa unang ngunit unti-unti itong lumalim habang sinusubukan naming tuparin ang uhaw ng isa't isa. Nanginginig ako at napabuntong hininga. Pumasok ang dila niya sa labi ko at ginalugad ang loob. Nilabanan ko ang kanyang dila na may parehong matinding pasyon na nag-aapoy sa kanyang balat. Nilamon ng lagnat ang buong katawan ko at naapektuhan ang lalamunan ko sa hindi mapawi na uhaw na tanging si Gabriel lang ang nakakatugon. Yumuko ako patungo sa kanyang mga kamay. Lumipat ang labi niya sa leeg ko, lumipad ang mga daliri ko sa buhok niya. Ang init ng kanyang bibig ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Nasusunog lang ang katawan ko kung saan man niya ako hinawakan. Ang kasiyahan ay sobra para sa akin upang mahawakan. Nakagat ko ang labi ko habang umiikot-ikot ako sa ilalim ng haplos niya. He withdrew slightly and after a powerful thrust, ay bumagsak siya sa ibabaw ko, dinudurog ako sa kanyang bigat. Hinila ako ni Gabriel sa kanyang mga bisig at hinila ako sa init ng kanyang dibdib. Lalong lumalim ang pagkakayakap ko sa kaniyakap siya ng mahigpit sa paraan ng pagkakahawak niya sa akin. Kung pwede lang mag-freeze ng oras para manatili kaming ganito forever, gagawin ko na. Kung pwede lang. Ngunit kami ay nasa katotohanan at nagbabago ang mga bagay. Pero may isang bagay akong sigurado na hinding-hindi matitinag ang nararamdaman ko sa kanya. Siya ay tulad ng hangin na aking nilalanghap at ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa aking minsang malungkot na mga araw. Sobrang pinasaya niya ako sa sandaling bumalik siya sa buhay ko. Nagtataka ako kung paano ako nakaligtas sa lahat ng mga taon na ito na wala siya. Naririnig ko ang wild na tunog ng pintig ng kanyang puso na nakadikit sa aking mga tenga. Halos kasing lakas ng tibok ng puso ko. It's such a surprise, hindi niya rin narinig o di kaya'y narinig niya pero itinago niya iyon sa sarili niya. Kumakabog ang kanyang dibdib habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Hinahabol ko rin ang aking hininga habang nakahiga doon sa dimly lit bed. Para akong tatakbo ng 1 milya nang hindi pa ako nakakalabas ng kwarto ko. I love you, Monica. Hinding-hindi ako magsasawang sabihin sa'yo ng paulit-ulit. Sabi niya nang makabawi siya at itinaas ang baba ko para masilayan ko ang lalim ng nakakabighaning mga asol na mata na nakakalimot sa lahat sa tuwing titingnan ko sila. I love you too, Gabriel. Mahina kong sagot sa kabumuntong hininga bago ako nagpatuloy. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin at ang sakit na idinulot mo sa akin noon. I know I should hate you. Pero hindi ko kayang pilitin ang sarili ko dahil kahit anong gawin mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hinding-hindi ako magbabago sa lahat ng mga taon na ito, Gabriel. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngumiti siya ng matamis, na ikinalukot ng mga mata sa sulok. Thank you for loving me. I admit I am not the most lovable man, pero ikaw lang ang taong tumingin sa kabila ng flaws at imperfections ko at tinanggap kung sino talaga ako. Nobody told the fish to swim, nobody told the birds to fly, nobody told the dogs to bark, they just did. Just like me, nobody told me to love you, ginawa ko lang. Ngumisi siya, pagkatapos ay ginawaran ako ng mabilis na halik sa dulo ng ilong ko bago humigpit ang yakap niya sa akin sa takot na mawawala kung bibitawan niya. Wala na akong nasabi, natahimik din siya. Doon sa loob ng dimly lit room, sa tuktok ng kama, nanatili kaming nakayakap sa isa't isa hanggang sa makatulog kaming dalawa. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magising ako mula sa isang madugong bangungot. Isang pangitain ng isang lalaking nakahiga sa sementadong pavement ang lumitaw sa aking isipan. Tumutulo ang dugo sa kanyang matitinding sugat. Nang baligtarin ko ang walang malay na lalaki, sa aking takot ay natuklasan kong si Gabriel pala. Lahat ng kulay ay umalis sa aking mukha habang ako ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugod nang muling i-replay ang eksena. Late na akong dumating sa eksena para iligtas si Gabriel. Pinagmasdan ko ang apoy na nilalamon siya.
Isang bangungot lang, sabi ko sa sarili ko para tumigil na. Ngunit hindi ito nakatulong sa akin kahit kaunti. Patuloy akong nanginginig sa takot. Nang lumingon ako sa kabilang side ng kama ay napagtanto kong wala itong laman. Nagulat ako nang hindi ko siya makita kahit saan sa kwarto. Monica, what's wrong? Lumabas si Gabriel sa banyo at nakita niya agad ang gulat sa mukha ko. Sa mabilis na mahabang hakbang ay umabot siya sa gilid ko at hinila ako palapit. I'm sorry, naantala ko siguro ang tulog mo nung pumunta ako sa banyo. He was so apologetic pero hindi niya kasalanan. Hinawakan niya ang mga kamay ko at ipinulupot sa pagitan ng malalaking kamay niya. Nilalamig ka, gosh. Ayos ka lang ba, Monica? Pinahid niya ang mga daliri niya sa mga kamay ko hanggang sa uminit ito. Umiling ako at naghanap ng tamang salita na sasabihin. I dream about a car accident, Gabriel, you died. Nag-crack ang boses ko hanggang sa bumulwak ang mga luhang pilit kong pinipigilan. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa pisngi ko habang nakatingin sa kanya. Ang isipin lang na mamatay siya ay sapat na para takutin ako. Mas pipiliin kong umalis siya nang walang paalam kaysa panoorin siyang walang pag-asa na mamatay sa harapan ko nang wala akong ginagawa. My love, pinahid niya ang likod ko gamit ang mga palad niya at pinunasan ang mga luha sa pisngi ko. Hindi mangyayari yun. Okay, it's just a nightmare. I'm here. Hindi mo naman ako iiwan, di ba, Gabriel? Nagsusumamo ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Alam kong panaginip lang yun pero gusto ko lang marinig ang pangako niya na hindi niya ako iiwan. Take my word, Monica. Hindi kita iiwan. I will stay by your side no matter what. Nangako siya. Napagaan ang pakiramdam ko nang marinig ko ang sinabi niya at kumalma ako. Humiga siya sa kama at hinila niya ako palapit sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam na ganito siya kalapit sa akin na wala kahit hangin ay hindi na pumagitna sa amin. Ipinikit ko ang mabibigat kong talukap. Hindi ako iiwan ni Gabriel. Binigay lang niya ang pangako niya at tiwala akong gagawin niya at tuparin ang mga ito. Matulog ka na, my love. Ibinaba niya ang labi niya sabay halik sa noo ko bago siya pumikit at inanod pabalik sa pagtulog. Ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa mga nakabukas na Venetian blind at ang malalambot na halik sa aking pisngi ang gumising sa akin mula sa isang magandang panaginip. Nang imulat ko ang aking mga mata ay ang gwapo niyang mukha ang nakita ko. Nakangiti siya kaya maliwanag na hindi ko napigilang ngumiti pabalik. Good morning, my love. Oras na para mag-shower ka. Dapat ay alas 9 ng umaga ang uwi natin. Tumingin ako sa orasan sa dingding, alas 7 ng umaga, umungol ako, at ibinaon ang mukha ko sa unan. Pero hindi madaling sumuko si Gabriel. Kiniliti niya ako hanggang sa sumuko ako. Kinurot ko siya sa ilong at bumangon sa kama. Napuno ng mapaglarong tawanan ang kwarto at napangiti na lang ako sa langit. Tapos na siyang maligo, napansin ko nang dumapo ang mga mata ko sa medyo basa niyang buhok at sa bath towel na nakapulupot sa bewang niya. Namula ang pisngi ko nang mapagtantong wala siyang suot sa ilalim. Okay. Itinaas ko ang aking mga palad sa gitna ng hangin. I will go and take a shower. I will wait for you here. Kinindatan niya ako at hinila ang bath towel sa bewang niya. Napabuntong hininga ako at tumalikod bago ko pa siya makitang hubot-hubad. Sinusubukan na naman akong tuksuhin ni Gabriel. Hinawakan ko ang unan sa kama at ibinato sa kanya bago ako nagmarcha papuntang banyo. Nang nasa loob na ako ng banyo, mabilis kong pinagmasdan ang refleksyon ko sa full-length mirror. Nag-iwan ng marka sa buong katawan ko ang mga labi ng marubdob naming pagmamahalan kagabi. Mas lalong umitim ang pisngi ko sa alaala. Napakurap ako ng mabilis. May kakaibang ningning sa mga mata ko. Napakalaki at maliwanag, telling me I'm indeed in love. Bumuntong hininga ako at napangiti sa refleksyon ko sa salamin bago ako nagpatuloy sa aking gagawin. Nagsisimulang tumakbo ang shower. Pagkatapos kong hubarin ang bathrobe, dali-dali akong gumalaw sa ilalim ng maligamgam na tubig na nagpapahintulot na ibabad nito ang aking balat. Mabilis kong inilapat ang floral shampoo sa aking buhok at nagpatuloy sa pagsasabon sa aking balat. When I finished, I rinsed quickly. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ako ng banyo na nakasuot lang ng maliit na bath towel. Natuyo ang buhok ko at umagos ito sa aking balikat pababa sa aking bewang. Nakapikit pa rin si Gabriel na nakahiga sa kama nang lumabas ako ng banyo. Nakasabit sa kalapit na upuan ang bath towel na ginamit niya. Napabuntong hininga ako nang mapagtantong ang hubad niyang katawan ay natatakpan lamang ng unan. Nang maramdaman niya ang presensya ko, nanlaki ang mga mata niya. Halika dito, love. Mapangakit niyang sabi na may makulit na kinang sa kanyang magandang asol na mga mata. Magpapalit muna ako. Sagot ko, hindi siya pinansin pero nahuli niya ang mga daliri ko nang dumaan ako sa kama at napahiga ako sa ibabaw niya. May 1 oras pa tayo, my love. Gagamitin ba natin ang natitirang oras? Hinawakan niya ang labi ko bago pa man ako makapag-react. Hindi ko napigilan ang udyok at hinalikan ko siya pabalik ng may pantay na sigasig.
Kumapit ang mga daliri ko sa leeg niya. Lumuwag ang tuwalya na sinuot ko at nahulog ito sa sahig. Hinila niya ako sa ibabaw niya hanggang sa napaupo ako sa tapat ng kanyang malalakas na hita. Ito ay magiging 1 oras ng madamdaming pag-iibigan at pagkukulitan. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng kotse at dali-dali akong umakyat sa loob ng kotse, inunat ang mga paa ko ng comfortable, at sumandal sa malambot na cushion seat. Nang masettle na ako sa loob, lumipat siya sa likod ng kotse para maikarga niya ang katamtamang laki ng suitcase sa loob. Nang matapos siya ay hinintay ko siyang makapasok. Tahimik pa rin akong nanunood sa kanya nang maramdaman kong may nakatingin sa direksyon namin. Inilibot ng aking mga mata ang buong paligid ngunit walang tao. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang dumaan ang aking mga mata sa terrace na matatagpuan sa ikalawang palapag ng eleganteng Ravenwood Mansion, doon ko nakita si Lady Ravenwood. Hindi niya alam na pinagmamasdan ko siya sa loob ng sasakyan, at pinagmamasdan ang mga galaw niya. Ni minsan ay hindi umalis ang mga mata niya kay Gabriel kahit na sumakay na siya sa loob ng sasakyan, at tumabi sa akin sa driver's seat. Kung makikita ko lang ng malapitan ang ekspresyon niya, it will give me the clue I needed to find out how she feels about Gabriel. Masasabi kong naging malapit na siya kay Gabriel. Marahil isang old strange friend, though nung una akala ko ex-girlfriend siya ni Gabriel, but it's very unlikely. Dumating din sa akin na posibleng siya ang kanyang ina, ngunit inalis ko ang ideya dahil siya ay napakabata para sa kanyang edad para maging ina ni Gabriel. Kaya ipinapalagay ko na si Lady Ravenwood ay isang kamag-anak o isang matagal na kakilala. Ang ugnayan ng pamilya ay tiyak na naputol ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Iniisip ko kung anong uri ng senaryo ang gagawin niyon. Parang galit na galit si Gabriel sa kanya. Kitang-kita ko ang sakit at pagkamuhi sa mga mata niya sa tuwing tumitingin siya sa kanya. It makes me wonder kung ano ba talaga ang ginawa niya para matanggap ang galit ni Gabriel. I said, "Put your seatbelt on, Monica." My trail of thoughts collapsed. Nang tumingin ako sa kanya ay seryoso siyang nakatingin sa akin. "What?" Sagot ko na parang tulala. Wala akong narinig na sinabi niya. Masyado akong na-absorb sa mga umuusbong na pag-iisip ko kaya hindi ko siya narinig na nagsalita. Siya ay napabuntong hininga. "Eto, hayaan mo na ako mismo ang maglagay." Hinila niya ang seatbelt at inilagay sa buong katawan ko. "Done." Siya ay nakangiting tagumpay. Bumulong ako, "Salamat." Nang dumapo ang tingin ko sa terrace ay wala na si Lady Ravenwood. Binuksan ni Gabriel ang makina. Sinamaan niya ako ng tingin bago itinuon ang atensyon sa manibela. "May bumabagabag sa iyo, Monica. Naramdaman ko ito. Gusto mo bang ibahagi ito sa akin?" Umiling ako at binigyan siya ng nakakapanatag na ngiti. "Wala namang masama, Gabriel. Inaantok lang ako, katwiran ko, pero deep inside umaasa akong bibilhin niya yon." Ayokong sirain ang mood niya sa pagbanggit kay Lady Ravenwood. "Maaari mong ipahinga ang iyong ulo sa aking balikat." Nag-alok siya. Umiling ako at binigyan siya ng isang ngiti. "Salamat, Gabriel, pero gusto kong tingnan ang view na madadaanan natin. Ang ganda ng tanawin, at hindi ko ito mapapalampas nang hindi tumitingin sa kanila. Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo lang sa akin." Aabuti ng 1 oras bago makarating sa estate ni Madam Stella. Tumango ako. Walang sinabi si Gabriel. Nakatutok ang kanyang mga mata sa harapan. Ibinaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana at kontentong bumuntong hininga. Ang pagkakaroon ng Gabriel sa tabi ko ay tila ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nadama kong ligtas, secure, at kontento ako. Pakiramdam ko wala akong mahihiling. Lahat ng kailangan ko ay nasa harapan ko. Bumukas ang engrandeng gate. Nang makalabas na kami ng gate, bumungad sa akin ang berdeng tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan. Napakaganda ng tanawin para ilarawan sa mga salita. Napuno ako ng pagkamangha habang pinagmamasdan ko ito. Ang walang hangganang mga lupain na tinitingnan ko ay kay Lady Ravenwood. Nabalitaan ko na namanan niya ang lahat ng mamatay ang kanyang duk na ama. Muli ay dumapo ang tingin ko sa direksyon ni Gabriel. Masyado siyang nababalot sa mga iniisip niya. I wonder kung ano ang iniisip niya deep inside. Nakaka-curious ako dahil kakaiba ang itsura niya na nakasulat sa buong mukha niya. I couldn't find the right word to describe it, but he looked somewhat worried. Worried with what? Baka paranoid lang ako, sabi ko sa sarili ko saka nagkibit balikat. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko. Medyo nahihilo ako at bumigat ang talukap ko. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa bangungot ko. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Gabriel. Lumapit siya at ginawaran ako ng malambot na halik sa ulo ko. "Matulog ka muna, my love." Bulong niya. Kontentong bumuntong hininga ako at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang maramdaman kong huminto ang sasakyan. Nang imulat ko ang mga mata ko ay biglang sumakit ang mga mata ko.
Ilang beses akong kumurap hanggang sa na-adjust ng mabuti ang mga mata ko sa liwanag bago ko iniskan ang paligid ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang magarbong restaurant. Ang parking area sa harap ng restaurant ay fully occupied, at walang ibang pwedeng iparada maliban sa lugar kung saan nakatayo ang sasakyan ngayon. Ang tanawin sa magarbong restaurant ay nagpaalala sa akin na hindi pa ako nakakain nang umalis kami. Biglang kumalam ang tiyan ko. "I'm hungry," wika ni Gabriel nang makitang gising na gising ako. Umayos ako ng upo bago ako sumagot. "Gutom rin ako." Itinulak ni Gabriel ang pinto at lumabas ng sasakyan. Lumingon siya sa kabilang direksyon at pinagbuksan ako ng pinto. Nagpasalamat ako sa kanya pagkalabas ko. Ang kanyang mga braso ay protektadong pumulupot sa aking mga daliri. Tumingin siya sa kaliwat kanan, pagkatapos niyang makitang maaliwalas ang daan, magkahawak kamay kaming tumawid sa highway. Isang naka-uniforming gwardya ang nagbukas ng pinto. Nauna akong pumasok at sumunod naman si Gabriel sa likod ko. Hinatid kami ng isang waitress sa available table sa pinakadulo ng kwarto. Nang makaupo na kaming dalawa ay inabot sa amin ng waitress ang menu. Saglit siyang umalis para ibigay ang privacy na kailangan namin habang iniskan namin ang pagkain na available sa menu. Pumipili pa rin ako ng kakainin nang biglang nilagay ni Gabriel ang menu sa ibabaw ng mesa. Dumapos sa kanya ang malapad kong nagtatanong ng mga mata. "May problema ba, Gabriel?" Ibinaba ko ang menu sa ibabaw ng mesa at tinignan siya nang nakakunot ang mga kilay sa pagkataranta. "Naiwan ko yata ang wallet ko sa loob ng sasakyan," sabi niya pagkatapos tingnan ang bulsa ng jeans niya. "Don't worry, ako na ang magbabayad ng bills," alok ko na ikinamula ng pisngi niya. Katulad ng akala ko hindi siya papayag. "No," matigas na sagot ni Gabriel. Iyon ang tugon na alam kong maririnig ko sa kanya, ngunit gusto ko lang marinig ang kanyang sasabihin. "Paano kung pautangin kita ng pera tapos babayaran mo ako mamaya?" Mukhang isang maliwanag na ideya. "You would not accept my payment. Kilala kita, Monica." Ngumiti ako pabalik. Tama si Gabriel. Kung pinayagan niya akong magbayad ng mga bayarin, hindi ako papayag na i-reimburse niya ako pagkatapos. "Well, then, go get your wallet and I will wait for you here. I'll be quick," sabi niya at ngumiti sa akin bago siya nagmamadaling tinungo ang pinto ng mabilis at mahabang hakbang. Nakalabas na siya ng pinto pero nanatiling nakadikit ang mga mata ko dito. Bakit ngayon lang bumilis ang tibok ng puso ko? Bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot at pag-aalala? Naputol ang pag-iisip ko nang dumating ang waiter para kunin ang mga order namin. Dahil wala pa si Gabriel, sinabi ko na lang na maghintay siya ng konti. Ano ang nagpatagal sa kanya? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko nang bumalik ang paningin ko sa pinto pero nanatili itong nakasarado. Nahanap ba niya ang wallet niya? Iniisip ko kung na-misplace na naman niya ito o nawalan ng tuluyan sa pagkakataong ito. Impatiently waited for another 5 minutes and when I didn't take it anymore I decided to go after him. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa pinto, baliwala sa atensyon na naaakit ko. Matapos buksan ng guard ang pinto, tumakbo ako palabas. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Iniisip ko kung saan nanggagaling ang biglaang hindi komportableng pakiramdam na ito. Lumipad ang mga mata ko sa tapat ng highway kung saan nag-iisa ang sasakyan. Bahagyang nakaawang ang pinto ng sasakyan. Siguradong nasa loob si Gabriel. Nagmamadali akong kumilos para mabilis ko itong maabot. Pero nakakailang hakbang pa lang ako nang biglang may malakas na kalabog na sinundan ng nakakabinging pagsabog. Parang ang bilis ng mga pangyayari kaya hindi ako sigurado kung binabangungot lang ako o nangyayari talaga. Sumabog ang sasakyan sa tapat ng highway. Pagkatapos ay ang tunog ng langit-ngit na mga metal ay tumusok sa aking tenga. "Gabriel, no." Sigaw ng labi ko pero walang lumabas na salita. Sumikip ang dibdib ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang bigat nito. Ang mainit na agos ng luha ay saganang dumaloy sa aking mga pisngi. Ang natitira sa aking lakas ay nagsimulang lumiit habang nakatayo ako roon, at pinagmamasdan ang pagsunog ng sasakyan sa harap ng aking mga mata. Napakalaking takot na hindi ko alam na kaya kong tamaan ang malamig kong katawan na paralisado. "This is not happening," paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko hanggang sa makakita ako ng starbursts. Sabi ko sa sarili ko kapag binuksan ko sila magigising ako sa bangungot na ito. Nang akala ko ay handa na ako ay nanlaki ang mga mata ko, ngunit pareho lang ang eksena. Nandoon pa rin ang sasakyan. Nasusunog. This was reality. At sobrang sakit na halos hindi ako makahinga. Ang huling lakas ko ay tumakas sa aking katawan. Bumagsak ang mga paa ko at bumagsak ako sa magaspang na simento na hindi mapigil na nanginginig ang mga balikat. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha sa namumula kong pisngi.
Hindi ko na nakasama si Gabriel. Bakit kailangang mangyari? Bakit? Sobrang saya namin pero biglang nagtapos sa ganito. Puso ko'y dinudurog. Gusto kong tumakbo papunta sa nasusunog na sasakyan para iligtas si Gabriel pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Hindi man lang ako nakapag-ipon ng lakas ng loob para humingi ng tulong. Ni hindi ako makasigaw kahit gaano ko kagusto. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng pinangyarihan. Narinig kong may tumawag ng ambulansya. Nawala sa isip ko ang paligid nang biglang may tumusok sa dibdib ko. Mas malala na hindi ako makahinga ng maayos. Nagsimulang lumabo ang paningin ko hanggang sa wala na akong makita maliban sa kadiliman na nagsimulang lumunin ako. Narinig ko ang boses ng isang babae na sumisigaw ng saklolo hanggang sa lumayo na ito at hindi na umabot sa tenga ko. Ang huling natatandaan ko bago ako nawala ng malay ay ang nakakakilabot na panaginip ko kagabi. Si Gabriel ay nakahandusay sa lupa na may dugong tumutulo mula sa kanyang matitinding sugat habang ang sasakyan ay maliwanag na nasusunog sa likuran. Inabot niya sa akin ang kamay niya at ginawa ko ang lahat para maabot ang kamay niya pero huli na ang lahat, napahinga siya ng malalim at napapikit. Gabriel, 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 nagising ako sa ingay ng mga kawawa kong hikbi. Nanginginig ang buo kong katawan habang paikot-ikot ako at nakapatong sa ibabaw ng malambot na kama. Bumalik sa akin ang mga alaala bago ako mawala ng malay at lalo lang lumakas ang mga iyak ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang pares ng magandang asul na mga mata na nag-aalala ang nakatingin sa akin. Gabriel, nanginginig ang boses ko. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking mga labi. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha ko habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Bukod sa maliit na sugat sa kanyang noo at ilang pasa sa kanyang mga braso ay nakakagulat na maayos na siya. I can't believe he was not brutally wounded. I really can't believe it. Thank you Lord. Paulit-ulit kong ungol, sabay kurap pabalik ng mga luha sa mata ko. Please stop crying. Please don't make me worry again. Bumulong siya. Pumulupot ang mga braso niya sa aking mga balikat, at hinila niya ako ng mahigpit sa mga braso niya na natatakot akong durugin niya ako. Nanginginig siya habang hawak niya ako. I wonder why, but when I lift my face to look at him again I realize he was scared. Namumula ang mata niya na parang umiiyak habang ako ay walang malay. Nasa loob kami ng private room ng hospital. Doon niya siguro ako dinala pagkatapos kong mahimatay. Anong nangyari Gabriel? Paano ka nakaligtas? Akala ko namatay ka sa loob ng nasusunog na sasakyan. Hinawakan ng mga daliri ko ang malambot na tela ng shirt niya na parabang makakabawi ako ng lakas sa paghawak sa mga iyon. Napabuntong hininga pa ako nang marinig kong sumagot siya. Noong umalis tayo sa Lady Ravenwood Mansion, may nakasunod na itim na kotse sa atin, naghinala ako dahil pakiramdam ko ay may mali. Itinigil ko ang sasakyan sa harap ng isang restaurant at ipinarada ito sa isang ligtas na lugar kung saan malayo ito sa anumang sasakyan. Upang kung sakaling may mangyari ay mababawasan ang pinsala at walang maaring masaktan. Sinigurado ko muna ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyo sa loob ng restaurant at pagkatapos ay bumalik ako sa kotse upang tingnan ang pangkalahatang kondisyon, at doon ko napagtanto na isa sa mga ito. Bahagyang napalaki ang mga gulong. Nang sumilip ako sa ilalim, nakita ko ang device na nakakabit sa ilalim. Lumipad ang mga kamay ko sa leeg niya at hinila ko siya palapit. Ibinaon ko ang ulo ko sa leeg niya kung saan nagsimula na naman akong umiyak. Muntik ko na siyang mawala ngayon. Pinuno ako ng pag-iisip ng sakit at dalamhati. Kung hindi siya makatakbo sa oras ay iniisip ko kung ano ang mangyayari. Napakabata pa ni Faith Viena para mawalan ng ama. Mas nakakatakot ang isipin na lalaki siya na wala si Gabriel sa tabi ko. Natutuwa lang ako na nakaligtas si Gabriel sa pangyayaring hindi nasaktan. Please stop crying, Monica. Masama ito sa puso mo. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa aking likod habang siya ay bumubulong sa aking mga tenga hanggang sa ako ay kumalma. Natakot ako, Gabriel. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi ako papayag na mangyari iyon, Monica. Gusto ko pa ring gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ka at ang anak natin. Hindi ako ganoon kadaling mamatay, lalo na kailangan ko pang protektahan kayo ni Faith Viena mula sa mga taong nagsusumikap na saktan ka. Gusto kong makita ang anak natin, Gabriel. Don't worry my love. Makalipas ang isang oras, nandito na sa ospital ang limousine ni Madam Stella. Maghintay ka lang, okay? Sa ngayon, kailangan mo nang magpahinga. Sigurado akong gulat na gulat ka pa rin tulad ko sa hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahan akong ibinalik ni Gabriel sa kama. Hindi ako tumutol nang dumapo ang ulo ko sa unan at sa mga braso niya na lumuwag sa paligid ko. Isang malambot na halik ang ginawa niya sa noo ko bago siya nagsimulang lumipat sa pinto. Sinalubong ako ng panik habang pinapanood ko siyang umalis. Paano kung panaginip lang ang lahat ng ito? Paano kung mawala siya kapag ako ay gising na?
Gabriel, tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa direksyon ko. Sinubukan niya akong bigyan ng isang malambot, nakakapanatag na ngiti, ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ko nawala ang ngiti sa mukha niya. Pagkatapos ay pinalitan ito ng hitsura ng alarma. Ilang segundo lang ay nasa tabi ko na siya habang hawak-hawak ang malamig kong palad sa kanyang mga daliri. May problema ba, Monica? Natatakot ako, Gabriel. Please stay by my side until Madam Stella comes. Please. I bit my lower lips and fight the urge to cry. Don't worry my love. Hindi ako aalis kaya please magpahinga ka na. Bulong niya. Nang umakyat si Gabriel sa taas ng hospital bed at yakapin niya ako, kumalma ako. Nakakapanatag ang init ng katawan niya na nakadikit sa akin since it reminds me that he's real and not just my imagination. Hindi na siya nagsalita pa. Pinagpatuloy niya lang ang mga daliri niya sa buhok ko hanggang sa makatulog ako. Nang sa wakas ay dumating na ang limousine sa estate, dali-dali akong bumaba ng sasakyan nang hindi na hinintay na buksan ni Gabriel ang pinto, at tumakbo ako papunta sa kwarto ko sa ikalawang palapag kung saan naghihintay si Faith Viena. Isang malaking buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi nang makita ko si Faith Viena na nakahiga sa loob ng kanyang crib na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nang makita niya ako, nanginginig ang mga braso niya. Lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi na nagpapakita ng malalalim na dimple sa kanyang mga pisngi. Hindi ko namamalayan, tumutulo na pala ang mga luha ko nang buhatin ko siya at ibinalot ang marupok niyang katawan sa aking mga braso. Akala ko hindi ko na siya hahawakan pang muli. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang posibleng mangyari kung hindi namalayan ni Gabriel ang nangyayari at hindi huminto sa harap ng bakanting parking lot. I wonder what would happen kung hindi niya nakita ang time bomb na nakatago sa ilalim ng sasakyan, at nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa sumabog ang bomba habang nasa loob kami ng sasakyan. Ang daming tanong sa isip ko ngayon, ngunit hindi ito kasing halaga ng paghawak sa aking mahal na baby sa aking mga bisig. Sa unang pagkakataon simula noong pumasok ako sa kwarto, napansin kong nakaupo si Elisa sa kama at matamang nakatingin sa akin na may pag-aalala sa mukha. Mabilis siyang tumayo sa kama at tumakbo sa gilid ko. Hindi siya nagtanong. Sa halip ay marahan niyang ipinatong ang kanyang mga palad sa aking mga balikat na parang sinasabi sa akin na magiging maayos ang lahat. Hinila ko si Faith Viena palapit at hinalikan ang tungki ng ilong niya. Ngayon nakasama ko ang aking daughter ay mas gumaan ang pakiramdam ko, at nakahinga ko ng mas mahinahon sa pagkakataong ito. Akala ko hindi ko na siya mahahawakan ulit sa braso ko. Natakot ako dahil halos mawala kay Faith Viena si Gabriel at ako. Sa kabilang banda, si Vince. Damn you Gabriel, damn you Gabriel. Sana namatay ka na lang. Isang expensive wine glass ang bumasag sa flawless white na mga dingding bago ito nabasag sa tile floor na may malakas na kalabog. Hindi pa gaanong nakontento, naghagis pa siya ng isa pa, at isa pa, at isa pa hanggang sa wala nang natira sa set ng mamahaling wine glass na binili niya. Ibinalik niya ang kanyang mga kamao sa isang mahigpit na bola at binutukan ang tuktok ng bar counter sa loob ng kanyang napakalaking silid, hanggang sa dumugo ang kanyang mga buko. Ngunit gaano man niya kalakas ang paghampas sa kahoy na counter gamit ang kanyang mga kamao, wala itong nagawa para mabawasan ang pagkadismaya at galit na lumamon sa kanya. Buhay pa si Gabriel, at si Monica. Nabigo na naman ang mga plano niya. Ang mga taong pinakaayaw niya ay buhay pa na ibig sabihin ay malapit na siyang mapahamak. Hindi magtatagal bago lumaban si Gabriel at kapag nagawa niya iyon ay hindi lang mawawala ang Anderson Enterprise, at ang kanyang mana kundi pati na rin ang kanyang buong buhay. Ang pagtatanggal sa kanya ng kanyang titulo bilang CEO ng Anderson Enterprises ay magiging mas madali kapag nalaman ni Gabriel ang ginawa niya sa kumpanya. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang ama, ngunit walang alinlangang maglalagay ng baril si Ibrahim sa kanyang ulo, at hihilahin ang gatilyo sa sandaling matuklasan niya kung paano niya pinamunuan ang kumpanya sa napipintong pagkabangkarote nito, ilang buwan lamang matapos siyang maging CEO. It's all your fault, Monica. You should have died that night. Look what have you done. You ruined all my plans. Ungol niya nang wala sa sarili. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Umupo siya sa bar stool at kinuha ang nakabukas na bote ng vintage wine na binili niya sa Europe noong huling business trip niya, at ibinuhos sa lalamunan niya ang laman hanggang sa medyo naubos niya ang alak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bote habang ang nakakatusok niyang pandidilat ay nakatitig sa mga basag na salamin sa sahig. He hates to see his room disorganized but he can't help it. He just snapped after he received the news na sina Gabriel at Monica ay nakaligtas sa pagsabog ng bomba nang hindi nasaktan. Ang pag-iisip na ang kanyang masasamang plano ay napunta sa drain ng tubig na lalong nagpainit sa kanyang galit.
Damat, pumikit siya at ipinadala ang bote ng mamahaling vintage wine na bumagsak sa malinis na puting dingding. Ang mapula-pulang likido ay tumulo sa mga puting dingding na parang pulang-pulang dugo. Bumuo ito ng isang malaking pool papunta sa tiled floor na parang may pinatay sa lugar na iyon. Nauubusan na siya ng oras. Hindi magtagal ay iuulat ni Monica sa pulisya kung paano siya pinatay ni Angela at hindi nito gagawin na matagal bago malantad ang koneksyon niya sa krimen. Kaya bago ang lahat ay lumingon para sa mga salita niya ay kailangan munang patayin si Monica, saka isunod si Gabriel. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok sa kwarto ang isang babaeng may magandang hubog na nakasuot ng sexy na damit panloob. Ang mahaba niyang t-shirt na buhok ay bumababa sa makinis niyang balikat. Bigla siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan ng masilayan ng kanyang kaakit-akit na pagkapagod na mga mata ang malaking gulo sa walang kamali-mali na puting dingding at tiled floor. Nagmistulang crime scene ang tanawin na parang may pinatay sa lugar na iyon. Lahat ng tungkol sa kanya ay malaanghel. Mukha siyang maamong nilalang ng langit maliban sa hindi siya anghel kundi isang masama at tusong babae na handang pumatay alang-alang sa pera at kapangyarihan. Vince, mahina niyang tawag, napakalinaw ng boses niya. Lumipat ang mga mata nito sa direksyon niya. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon habang nakatingin sa kanya. Nang walang sumagot ay tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at huminto sa harap niya. Anong nangyari, Vince? This time nawala na ang lambot ng tono niya. Napalitan ito ng dati niyang matalas na tono. Nabigo ang planong akala mo ay napakatalino. Buhay pa si Gabriel at ganoon din si Monica. Sagot niya sa pagitan ng nakakuyom ang mga daliri at nagngangalit ang mga ngipin. Nakatayo siya na frozen. Nanlaki ang mata niya sa takot. Ang nanginginig niyang mga kamay ay nakaabot sa bar counter para sa suporta. No, I planned it carefully. The bomb will explode after 30 minutes. Paano kaya sila makakaligtas sa mga iyon sa maingat na inilatag na mga plano? Paano ko malalaman? Wala naman ako nung nangyari yun. Pumalakpak siya at binaril siya ng nakamamatay na tingin. Ako ba ang sinisisi mo, Vince? Tumaas ng ilang octaves ang tono niya. Binatukan niya ito pabalik gamit ang isang nakakatakot na titig. Ang malaanghel niyang mukha ay nabaluktot sa galit. It was all your plan, Angela. Your stupid little plan. Binatukan niya ng marahas. Kinuha ang bote ng hindi pa nabubuksang alak at galit na inihagi sa dingding. Natigilan siya nang mabasag ang bote nang tumama sa dingding at nadurog sa sahig. Tumapon ang laman sa buong lugar. Ang loob ng kwarto niya ay parang walang pinatay pero kinatay doon. Ito ang pinakaligtas na plano, you stupid asshole. Sagot niya na halos magsanib ang mga kilay sa isang tuwid na linya habang nilalabanan niya ang tingin nito. Mas logical na ang plano mong kidnapin silang dalawa sa sikat ng araw. Napabalikwas siya, hindi nabigla sa galit nito. Tumahimik ka, utos niya. Gusto niyang pigain ang magandang leeg nito, ngunit hindi siya kumilos para abutin ito. Ito ay magiging isang kabuoang pag-aaksaya ng oras. Wala itong mababago. Pareho silang nabigo. Ilang sandali ay walang nagsalita sa kanila. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng silid na parang walang tao na sumasakop sa silid. Parehong abala ang isipan sa kanilang susunod na hakbang upang pabagsakin ang mga kalaban. Ang mas maaga na alisin sina Gabriel at Monica, mas mabuti. Nakontrol ni Angela ang kanyang emosyon hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Ang pagtatalo ay hindi makakakuha ng mga ito kahit saan, sabi niya sa sarili at mabilis na lumipat sa bar counter at binuksan ang pinto ng cabinet. Nag-produce siya ng dalawang mamahaling baso ng alak mula sa loob at inilapag sa ibabaw ng counter. Pumasok siya sa wine cellar at inagaw ang unang alak na nakakuha ng atensyon niya. Pagbalik niya, agad na hinila niya ang cork at ibinuhos ang baso at iniabot ang isa kay Vince na ngayon ay nakaupo na sa bar stool. Sa tingin ko ito na ang oras na makuha natin ang ating last card, Vince. Sumimsam siya sa baso niya at pinagmasdan ang malamig niyang ekspresyon. Natatakot siya na hindi siya pumayag. Siya ay napabuntong hininga. Inangat ang kanyang tingin hanggang sa tumapat ito sa kanya at tumango siya na ikinagulat niya. Sa tingin ko, oras na para gamitin natin ang kanilang kahinaan laban sa kanila. Sa unang pagkakataon simula noong dumating siya ng gabing iyon ay sumilay ang ngiti sa labi niya. Inubos ni Vince ang laman ng baso niya sa isang legok. Inilapag niya ang walang laman na baso sa ibabaw ng counter at tumayo sa kanyang upuan. Inagaw niya ang leather jacket na nakasabit sa rack at isinuot. Naglalakad na siya patungo sa pinto nang tawagin niya ang pangalan niya. Huminto siya sa kalagitnaan ng pinto ngunit hindi siya lumingon sa likuran niya. Saan ka ba pupunta, Vince? Hindi niya pinansin ang tono ng babala nito. Wala siya sa mood makipagtalo ulit sa kanya. May importante siyang negosyong dapat asikasuhin. Titingnan ko ang hostage natin. Sagot niya at dumiretso sa pintuan nang hindi lumilingon. Ang alertong mga mata ni Vince ay iniskan ang kanyang paligid. Nang masigurado niyang walang sumusunod sa kanya, dali-dali siyang sumakay sa loob ng sasakyan at pinaandar ang makina.
Bumukas ang napakalaking gate ng Anderson Mansion. Mabilis na lumabas ng gate ang kanyang mamahaling sasakyan. Ilang sandali pa ay payapang umaandar ang sasakyan sa madilim na daan. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Isang lumang ngunit malaking rest house na napapalibutan ng mga puno ang natanaw. Ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng gate at lumabas siya. 2 beses niyang pinindot ang bell. Hindi siya naghintay ng matagal bago binuksan ng isang armadong lalaki ang gate at pinayagan siyang makapasok. Pagkapasok, dali-dali siyang lumipat sa loob ng rest house hanggang sa marating niya ang isang partikular na pinto. It was late. Siguradong natutulog na siya sa ganitong oras, naisip niya habang piniit ang knob. Nang itulak niya ang pinto, nakita niya ang 4 na taong gulang na batang babae na nakapulupot sa kama, ang marupok nitong mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga tuhod. Payat ang batang babae, senyales na hindi siya kumakain ng maayos. Nababalot ng dumi ang maganda niyang mukha. Tumilapon sa buong unan ang mahaba niyang kayumangging buhok na mahigit 1 linggong hindi nahuhugasan. Mahigpit na nakakadena ang kamay niya para masiguradong hindi siya makakatakas. Nang maramdamang nandoon siya, nanlaki ang mga mata niya. Dahil sa takot, nanlaki ang kanyang napakagandang asul na mga mata sa takot. Dali-dali siyang umupo at idiniin ang katawan sa sulok ng kama habang nanginginig sa takot. Tinakpan ng bata ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad na parang natatakot sa kanya. Napangiti siya ng malapad habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan nito. It's been a while, my precious niece. You will be able to meet your parents soon. At kapag dumating ang oras na iyon, sisiguraduhin kong papatayin sila ng totoo sa pagkakataong ito. Flashback. Ang matalim na kidlat ay inukit ang daan patungo sa madilim na kalangitan. Sumunod ang nakakabinging pagkulog. Ang hangin ay sumipol ng malungkot na harmony at sa lalong madaling panahon na parang on cue, nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan mula sa langit. Sa gitna ng dimly light room, nakatayo ang isang king-size bed. Isang babaeng kasing hubad ng isang sanggol ang nakahiga sa ibabaw nito. Siya ay makikinis na porselana ng mga binti na nakabuka habang naiinip na naghihintay na hawakan siya nito. Dinurog ni Vince Anderson ang sigarilyo sa ceramic ashtray bago dahan-dahang lumipat sa kama kung saan siya nakahiga na parang temptress. Itinapon niya ang kanyang leather jacket sa carpeted floor bago umakyat sa ibabaw niya. Gotcha, bulong niya, hinihimas ang kanyang ilong sa malambot na halimuyak ng kanyang buhok. Naamoy niya tulad ng nakakakalmang amoy ng cherry blossom at morning dew. Lalo siyang nag-crave sa kanya. Tumawa siya ng nakakaakit bago ipinulupot ng mahigpit ang mga daliri sa leeg nito. Marahan niyang kinagat ang ilalim ng labi nito. Lahat ng natitira sa kanyang pagpipigil sa sarili ay lumipad sa isang iglap. Nilamon ng init ang kanyang katawan sa pagnanasa. Nilamon niya ang kanyang mga labi. Hinahaplos ng mga kamay nito ang kasaganaan ng kanyang dibdib hanggang sa mamilipot pa ito. Hindi na siya makapaghintay. Hinubad niya ang kanyang sinturon pagkatapos ay hinubad ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay hinigit niya ang kanyang mga binti ng mas malawak at isinubsob ang katawan niya sa katawan nito. Hindi nagtagal ay napuno ng kanyang malambot at erotikong mga halinging ang silid na parang musika. Binilisan niya ang takbo hanggang sa tumili siya na parang baliw. Habang hinahampas niya ang loob niya ay ibang babae ang nasa isip niya. Siya ang may pinakakaakit-akit na mga mata na nakita niya at nagtataglay siya ng isang kapansin-pansing kagandahan na lubos na nakakabighani sa kanya. He wanted her so badly the way he never wanted anyone in his life. Siya ay isang gamot na hinding-hindi niya masasagot. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa hindi mailarawang kasiyahan habang binilisan niya ang kanyang pag-ulos. Naisip niyang ang babaeng umuungol sa ilalim niya ay ang babaeng pinakasalan ng kanyang stepbrother. Na-imagine niya itong hubot-hubad, nakahandusay sa kama na kasing ganda ng kasalanan. Ang kanyang napakarilag na inky na buhok ay bumagsak sa kanyang perpektong collarbones pagkatapos ay pababa sa kaakit-akit na curve ng kanyang mga dibdib. Isang halinging ang kumawala sa kanyang mga labi nang siya ay tumulak sa huling pagkakataon, mas malalim na sa pagkakataong ito, at ibinuhos ang kanyang binhi sa loob niya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa likuran niya ay kumalas siya sa ibabaw niya at nag-zip ng pantalon. Isang matamis na tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang silid na nababalot ng dilim. Napakasarap sa pakiramdam na gamitin ang higaan ng kanyang stepbrother kung saan siya nakikipagtalik sa kanyang asawa, dahil nananatili pa rin ang mga bakas ng pabango nito sa bedsheet. Para itong aphrodisiac na pumupukaw sa kanyang sexual na hangarin. Bumalik ang atensyon niya sa kama kung saan nakahiga ang kanyang kasintahan. Ngayong natupad na ang kanyang hangarin ay oras na magpatuloy siya sa negosyo. I want you to call Gabriel on the phone. Tell him tumakas ang asawa niya kasama ang isa niyang manliligaw at sinama niya si Vienna. Hindi na niya hinintay na sumagot si Angela. Mabilis siyang lumipat sa pinto at iniwan siyang nakahiga doon sa kama sa loob ng kwarto ni Gabriel. Tahimik siyang pumasok sa hall hanggang sa makarating siya sa kwarto niya.
Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto at sumilip siya sa maliit na siwang. Nasa loob ang wife ng kanyang stepbrother at nagmamadaling iniimpake ang kanyang mga gamit sa isang malaking suitcase. Malayang tumulo ang luha sa kanyang makinis na porselana na pisngi. Matagumpay siyang umiti habang pinagmamasdan ang paghihirap sa magandang mukha nito. Kahit papaano, nasiyahan siyang panuurin ang pinahirapang ekspresyon nito. Kung siya lang ang pinili niya ay hindi siya maghihirap ng ganito. Kawawang walang muwang na si Monica, bulong niya sa sarili nang sa wakas ay nahulog siya sa isang nakakakilabot na hikbi na yumunig sa kanyang marupok na balikat. Hindi siya makapaniwala na madali siyang lukuhin. Ilang edited pictures lang ni Gabriel kasama ang ibang mga babae at matapos niyang masaksihan ang eksena sa kwarto ay nagtagumpay siya sa panloloko sa kanya. Nagising ang isang taong gulang na batang babae sa kanyang kama. Ang inosenteng bata ay tumingin sa kanyang ina na may pagtataka. Napakabata niya para maintindihan ang mga nangyayari, ngunit naramdaman niya ang sakit ng kanyang ina at inaliw siya ng isang yakap. Magiging maayos din ang lahat, Vienna. Bulong niya at ginawaran ng halik ang malambot at malarosas na pisngi ng anak. Sa bahay ni na Lola at Lolo tayo titira ngayong gabi. Dali-dali niyang isinara ang malaking suitcase at kinuha ang kanyang anak mula sa kama. Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Hawak-hawak niya ang kanyang anak sa kaliwang kamay habang hinihila ang kanyang malaking suitcase sa kanyang likuran. Tahimik niyang pinagmamasdan siya habang nagtatago sa tabi ng antigong estatwa ni Aphrodite hanggang sa makarating siya sa main door ng Anderson Mansion. Walang makakapigil sa pag-alis ni Monica, kahit ang kanyang stepbrother, naisip niya nang may kasiyahan. Nasira ang kotse ni Gabriel at maaantala siya sa pag-abot sa mansyon. Nang maupo na si Monica sa loob ng sasakyan at kumaripas ng takbo palayo, doon na siya pumasok sa kanyang sasakyan at sumunod sa likod niya. Nag-dial siya ng number sa phone niya. Sinagot ito sa unang ring. Parehong plano, dalhin mo yung truck, make it appear like an accident. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag saka inihagis ang telepono sa katabi niyang upuan. Sumayaw ang kidlat sa kalangitan, sumunod ang nakakabinging tunog ng pagkulog, at sa pagkakataong ito ay bumuhos ang ulan. Nakita niyang huminto ang sasakyan ni Monica malapit sa intersection. Nagiging mas madali ang mga bagay kaysa sa inaakala niya. Sa nakatigil niyang sasakyan, madali itong may sakatuparan na parang isang aksidente sa sasakyan ang nangyari. Ipinarada niya ang sasakyan sa malayo sa kanya. Ang tunog ng busina na kakaibang umuugong na bumalot sa katahimikan ng gabi. Isang mabilis na paparating na kotse na nawawalan ng kontrol ay sumigaw sa simento. Nabangga ang nakatigil na sasakyan sa truck. Binasag ng nakakabinging tunog ng mga metal na nagbabanggaan ang katahimikan ng gabi. Itinulak ni Vince ang pinto ng kotse niya at lumabas. Basang-basa ng ulan ang kanyang damit ngunit wala siyang pakialam habang dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa kotseng sira-sira na. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, nakita niya si Monica. Ang mga braso nito ay nakayakap sa kanyang anak na walang malay. Tumutulo ang dugo mula sa matinding sugat sa kanyang ulo. Buhay pa siya. Biglang bumukas ang mga mata niya. "Help me," mahinang sabi nito. Inabot nito ang mga braso sa kanya pero hindi siya kumibo para kunin iyon. Oras na para sa plan B. Nag-isip siya at naglabas ng isang hirenggilya mula sa kanyang bulsa, hinawakan ng kanyang maputlang mga daliri at itinurok ang likido sa kanyang mga ugat. Ang hirenggilya ay naglalaman ng isang hypnotic na gamot. Matapos ma-inject ng isang dosis ng gamot ang isang tao ay makakalimutan niya ang lahat pagkatapos ng insidente. Maaalala lamang niya ang sinabi sa kanya na I recall pagkatapos ng epekto ng gamot. Ang iyong daughter, si Vienna, ay namatay ngayong gabi. Siya ay nakulong sa loob ng kotse at walang magawa mong pinagmamasdan ng kotse na nilamon ng apoy. Siya ay namatay dahil kay Gabriel. Hindi niya minahal ang iyong daughter. Mula ngayon, you shall hate him. Huwag kailanman kalimutan, siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo. Binitawan niya ang mga palad niya at bumagsak ito sa tagiliran niya. Sinubukan niyang buhatin ito ngunit wala na siyang lakas. Please help my daughter. Matapos magmakaawa sa huling pagkakataon, nawalan siya ng malay. Sa wakas ay tumigil na ang pagbuhos ng ulan. Ang amoy ng tumutulong na gas ay lumapot sa hangin anumang oras sa lalong madaling panahon, ang sasakyan ay sasabog. Hinila ni Vince mula sa pagkakayakap ang walang malay na bata sa kadinala sa loob ng kotse nito at inihiga sa backseat. Maayos naman si Vienna, sugat lang sa noo ang sugat niya. Hindi naman kalakihan pero duguan. Hindi niya binuksan ang makina at mabilis na tumakbo paalis. Sa halip, nanood siya hanggang sa dumating ang rescue at hinila ang walang malay na katawan ni Monica sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan niya nang mabawi ni Monica ang kanyang malay, at sinubukang bumangon para mailigtas ang kanyang anak sa loob ng sasakyan ngunit huli na ang lahat. Hindi na makontrol ang pagtagas ng gas, bago pa man niya maabot ang sasakyan, bumigay na ang sugat ang katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Isang nakakarindi na pagsabog ang nagpabingi sa aking tenga, ang sasakyan ay nabaligtad bago ito nilamon ng malaimpyernong apoy.
Napakahirap siguro noong naisip ni Monica na siya ang dahilan kung bakit namatay ang sarili niyang anak. She must have been blaming herself all these years. Iniisip kung hindi siya umalis ng gabing yun, buhay na buhay si Vienna. She just like that. Naisip ni Monica na namatay ang panganay nilang anak noong gabi ng aksidente. Gabriel too though the same way. Sino ba ang makakapag-isip na buhay ang bata? Nagawa niyang panatilihin ang katotohanan sa lahat ng mga taon na ito. Hanggang ngayon walang nakakaalam. Dapat ay napakahusay niyang magtago ng sekreto. Si Vienna ang magiging ultimate card niya. Gagamitin niya siya para akitin sina Monica at Gabriel sa kanilang kapahamakan. At dito na po, nagtatapos ang part 50 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.